Si Kai ay isang talunan at iyakin na pinakamahinang sundalo sa kanilang nayon. Gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay nang bigla niyang maalala ang isang nakaraang buhay na nagbukas ng kanyang kakayahang gumamit ng mahika ng apoy, na siyang dahilan kung bakit siya ang pinakamalakas na asasin na kayang tumapos sa lahat. Nagsimula ang kwento kay Kai at sa kanyang mga kapwa taga-nayon na nakikipaglaban sa isang natatalong labanan laban sa isang maliit na hukbo ng demi-human. Ngunit habang tumatagal ang labanan, na-corner si Kai ng ilang mga halimaw. Nang malapit na nila siyang tapusin, dumating ang pinakamalakas na mandirigma sa kanilang nayon, si Ula, at ginulat si Kai sa pamamagitan ng madaling pagsira sa mga halimaw sa paligid niya, na napilitang umatras ang iba. Pagkatapos, inani ng mga taga-nayon ang mga core ng mga nasawi na halimaw na kilala bilang mga Godstones. Ang mga bato ay ginagamit upang mapalakas ang espiritual na enerhiya. At dahil si Ula ang pinakamalakas, nakakakuha siya ng higit pa kaysa sa iba. Nang inumin ni Kai ang kanyang bahagi ng Godstone, agad siyang nakaramdam ng mas malakas na pakiramdam. Kaya, humingi siya sa pinuno ng squad na si Manzu ng higit pang magagandang bagay. Ngunit sinabi sa kanya ni Manzu na hindi na siya maaaring magkaroon pa dahil siya ay mahina at walang silbi. Nang marinig ito, nagpasya si Kai na lalakas siya nang hindi kumukonsumo ng mga Godstone. Kaya, pagsapit ng gabi, desperado siyang nagsanay sa isa sa mga bakuran ng nayon hanggang sa matuklasan ni Manzu na pinapahiya niya ang sarili at nagpas siyang tulungan siya. Habang nagsasanay, natisod at natamba si Kai na parang isang talunan, ngunit nawalan siya ng malay at natagpuan ang sarili na malayang nahuhulog sa alaala ng ibang mundo, katulad ng modernong Japan. Habang sinusubukan niyang intindihin ito, bigla siyang bumalik sa realidad at nagpas siyang tapusin na ang gabi. Maya-maya, habang iniisip niya ang nangyari kanina, nagsimula siyang mag-usap tungkol sa mahika ng apoy at narinig siya ni Manzu. Hindi naapektuhan, ikinwento niya kay Kai ang tungkol sa isang monghe na sikat sa paglikha ng mahika ng apoy mula sa wala, at hinikayat nito si Kai na subukang gawin din ito. Kinabukasan, palihim na pumasok si Kai sa isang bakanteng bakuran upang muling likhain ang mahika ng apoy. Ngunit ang bawat pagtatangka niyang gawin upang maipadala ang espiritual na enerhiya ay nabigo ng labis. Habang sinusubukan niyang alamin kung bakit nangyari iyon, isang kawan ng mga orc ang sumalakay sa isang kalapit na nayon ng kakampi. Kaya biglang tinapos ni Kai ang kanyang pagsasanay at sumugod doon kasama ang kanyang mga kasamahan upang suportahan ang nayon. Pagdating doon, parehong hukbo ang nagtagumpay na talunin ang ilang mga orc. Ngunit sa panahon ng laban, nasaktan si Kai sa kanyang tuhod at naging walang silbi. Mabuti na lang at bago pa man siya maabutan ng mga orc, malupit na pinaslang ng lahat ang isa sa kanila at itinaboy ang iba. Tinutulungan ni Manzu si Kai na makatayo upang makapunta sila sa headquarters para sa paggamot. Gayunpaman, bago pa sila makalayo, isang orc ang dahan-daang lumapit sa kanila mula sa likuran. At napagtanto ni Kai na masasawi si Manzu kung patuloy niya itong kakaladkarin. Kaya upang iligtas ang kanyang kaibigan, sinabihan ni Kai si Manzu na iwanan siya upang mabuhay. Sinubukan ni Manzu na tumanggi, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Kai, humingi siya ng tawad sa kanyang gagawin at umalis. Dahil wala nang matatakbuhan, desperadong ipinagpatuloy ni Kai ang paggamit ng kanyang fire magic. Ngunit bago pa man mangyari iyon, lumipad ang kutsilyo ng orc sa ere at hiniwa ng malalim sa kanyang balikat, na ikinasugat niya. Kasunod nito, hinawakan ng orc ang kanyang leeg at sinakal siya. Ngunit kahit na ganoon, ayaw pa ring sumuko ni Kai. Nang sandaling iyon, sinubukan niyang ilipat ang kanyang espiritual na enerhiya sa huling pagkakataon. Ngunit nang malapit na siyang mawala ng malay, napansin niya ang isang kislap sa kanyang mga daliri at agad itong pinalakas upang lumikha ng isang malaking apoy. Wala pang isang segundo, inihaw ni Kai ang mukha ng orc para gawing minatamis na bacon, at ang nakapapasong init ay naging dahilan upang mawalan ng malay ang orc. Matapos iligtas ang sarili, napansin ni Kai na nagliliyab pa rin ang apoy sa kanyang kamay. Ngunit nang subukang apulahin ito, bigla siyang nanghina at bumagsak. Nang mga sandaling iyon, napansin niya na ang espiritual na enerhiya ng kanyang Godstone ay nauubos ng husto at napagtanto na kailangan niya ng solusyon sa lalong madaling panahon, kung hindi ay masasawi siya.
Sa paglipas ng panahon, naisip niya ang daloy ng kanyang espiritual na enerhiya at kahit papaano ay nagawa niyang harangan ang kanyang mga murang daanan upang apulahin ang apoy. Bigla, ang orc ay muling bumangon na may sugat sa mukha at bulag na dinala siya patungo sa gilid ng isang bangin na may ilog sa ibaba. Habang papalapit sila sa malapit na gilid, napagtanto ni Kai na hindi nakakakita ang orc, kaya hiniwa niya ang orc sa katawan, at pareho silang nahulog ng ilang talampakan pababa sa ilog. Pagkalipas ng ilang minuto, gumapang si Kai palabas sa pampang ng ilog, napapaligiran ng isang lambak, inani ang godstone ng nasawing org, at nilagok ang laman nito. Matapos mabawi ang kanyang humihinang espiritual na kapangyarihan, sumandal siya sa isang malaking puno sa malapit upang magpahinga at sana'y masawi mula sa kanyang malalim na sugat sa balikat. Gayunpaman, nang magising siya kinabukasan, napagtanto niya na gumaling na ang kanyang malalim na sugat. Kakaiba ito dahil alam niyang dapat siyang masawi mula sa mga sugat na iyon. Ngunit dahil nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon, inakala ni Kai na gumaling ang sugat dahil kinain niya ang godstone ng isang buong orc. Dahil alam niya ito, bumangon siya at nagpas siyang galugarin ang lambak na kanyang kinaroroonan. Ngunit di nagtagal, nakakita siya ng isang lapida na may mga nakasulat dito na nakabaon sa malaking puno na kanyang tinulugan, natatakpan ng mga baging ng ivy, at nagpas siyang sunugin ang mga baging mula sa lapida upang subukang basahin kung ano ang nakasulat dito. Upang magawa ito, itinuro niya ang kanyang braso sa lapida at inutusan ang apoy na alisin ito. Ngunit sa pagkakataong ito, lumaki ang apoy kaya't nawalan siya ng balanse. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang refleksyon sa tubig, nakita niya ang kilalang-kilalang banal na sagisag, na mga kakaibang marka na nalilikha ng maraming tagapagdala ng tagapag-alaga sa kanilang mukha kapag ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan, at pinaghihinalaan na maaaring na-awaken siya bilang isang tagapag-alaga. Ngayon, ang mga tagapag-alaga ay mga espesyal na mandirigma na pinagpala ng mga kapangyarihan ng isang Diyos ng lupa. Kaya, nang mawala ang mga marka sa kanyang mukha, nagpa siya si Kai na umakyat sa mga bato upang makabalik muna sa iba sa nayon. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagsubok, ang mga bato ay gumuho lahat sa ilalim ng kanyang pagkakahawak, at lalo siyang nalito. Nang sandaling iyon, narinig niya ang isang boses sa kanyang ulo na nagsasabi sa kanya na umalis. Kaya, si Kai ay sumubok ng isang hakbang ng pananampalataya at sumulong paakyat sa lambak na parang si Spider-Man. Isang araw pagkatapos bumalik sa nayon, ginawa ni Kai ang kanyang makakaya upang itago ang kanyang mga bagong kapangyarihan sa lahat. Ngunit dahil halos hindi niya alam ang mga limitasyon ng kanyang mga bagong kakayahan, medyo marami siyang ginagawa sa oras ng trabaho at medyo pinaghihinalaan ang kanyang mga kasamahan. Sa kanilang libreng oras, tinanong nila siya kung paano siya sapat na malakas upang gawin ang napakaraming bagay sa napakaikling oras. At sinabi sa kanila ni Kai na ito ay dahil nakakuha siya ng labis na espiritual na enerhiya mula sa pagkonsumo ng ilang mga godstone mula sa mga orc sa larangan ng digmaan. Mabuti na lang at naniwala sila sa kanyang pekeng kwento. At maging si Manzu ay pinuri siya sa pagiging napakaswerte. Kaya, ligtas muna si Kai sa ngayon. Kinabukasan, palihim na pumunta si Kai sa parehong lugar sa nayon upang muling magsanay ng kanyang mahika sa apoy. Ngunit habang ginagawa niya ito, ang anak na babae ng Baron ng Nayon, si Lady Josie, na isa ring tagapagdala ng bantay, ay dumating at nakita si Kai na gumagawa ng isang bagay na kainahinala. Upang mapanatili ang kanyang lihim, itinago ni Kai ang apoy na nagliliyab sa kanyang kamay. Ngunit si Josie, na nakakita na ng lahat, ay kinontra at pinaandar siya upang sabihin sa kanya ang buong buod. Di nagtagal, matapos marinig ang lahat tungkol sa mga kapangyarihan ni Kai, sinabi niya sa kanya na isa siyang gumagamit ng kakayahan at nagpas siyang makipag-sparring sa kanya upang subukan ang kanyang lakas, lalo na pagkatapos marinig ang lahat ng kapangyarihang nakuha niya mula sa pagkain ng mga godstone sa larangan ng digmaan. Sinubukan ni Kai na iwasan ang pakikipag-sparring sa kanya upang mapanatiling nakatago ang kanyang banal na sagisag. Pero dahil hindi niya kayang suwayan ang utos ng isang tulad ni Josie, nilabanan pa rin niya ito at kahit papaano ay naiwasan niyang malantad ang kanyang sagisag. Pagkatapos ng kanilang laban, tinanong ni Kai si Josie kung bakit siya nagsasanay ng husto para maabyutan ang kanyang kapatid at ama. At si Josie, na may problema sa tatay, ay sinabi kay Kai na iyon ay dahil gusto niyang maging sapat na malakas para protektahan ang kanyang nayon, babae man siya or hindi.
Sa kasalukuyan, alam niyang kulang siya sa pagsasanay para maituring na isang mandirigma. Ngunit kahit na ganoon, sinabi niya kay Kai na may iba pang mga paraan para protektahan ang lupain maliban sa pagkapanalo sa mga labanan. Naguguluhan, hiniling ni Kai sa kanya na ipaliwanag ang kanyang huling sinabi. Ngunit dahil wala na siyang oras, nangako si Josie na sasamahan siya nito sa kanyang buwanang paglilinis ng libingan para sa kanyang Diyos ng lupain sa isang nayon sa lalong madaling panahon para mapag-usapan nila iyon habang nasa daan. Pagkalipas ng ilang araw, tinupad ni Josie ang kanyang pangako at pinasama niya si Kai at ang mga miyembro ng kanyang pangkat sa Ida. Gayunpaman, pagdating nila roon, dinala siya ng babae sa isang maliit at tahimik na bukirin ng bulaklak sa paligid ng nayon at nanalangin gamit ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang lupain, sa Diyos, para sa biyaya na magtipon sa tuyot na lupang iyon. Lumalabas na sa isang nayon na dating kabilang sa angkan ng pamilyang Malik, kung saan nagmula si Josie. Ngunit mula nang iwan nila ang lupain dahil sa mga pag-atake ng demi-human, humina ang espiritu ng Diyos ng lupain at naging tuyot ang lupain. Bilang tanging tagapagbantay ng nayon ng Ida, kinilala ni Josie ang kanyang mga kahinaan at ipinaliwanag sa isang nalilitong Kai na ang lakas ng isang tagapagbantay ay direktang nakakaapekto sa pagkamayabong ng lupang dapat nilang protektahan. Sa madaling salita, habang humihina ang isang tagapagbantay, mas magiging tuyot ang lupain, at mas magiging mahina ang Diyos ng lupain sa pangkalahatan. Gayunpaman, tinapos ni Josie ang pag-uusap at naglakad sa isang pinto ng patibong kasama si Kai at ilang iba pa upang makarating sa lapida ng kanyang Diyos ng lupain sa ilalim ng lupa. Habang nililinas niya ang bato, pinagmasdan ni Kai ang mga nakasulat sa malaking slab at medyo nalito dahil hindi niya ito maintindihan. Gayunpaman, nang mahawakan niya ang mga nakasulat sa isang gilid ng lapida, sinimulan niya itong basahin at bumulong sa sarili. Di nagtagal, nahuli siya ni Josie na bumubulong at hinarap ito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakita ni Kai ang mga malalaking asset ni Josie, tinutokso ang kanyang blusa, at nauutol ang kanyang mga salita na parang talunan. Mabuti na lang at walang hinala si Josie na may nakakatakot sa kanyang kilos. Kaya nang makabawi siya ng katinoan, ipinagpatuloy niya ang pagtatanong kay Kai tungkol sa kanyang mga plano. Sinabi ni Kai sa kanya ang lahat ng plano niyang gawin para maging masigla muli ang Ida. Humanga sa kanyang dedikasyon sa responsibilidad, medyo nagselos si Kai at nagsimulang mag-isip kung mahahanap pa ba niya ang kanyang Diyos ng lupa or magiging responsable tulad ni Josie. Doon din, sumugod ang mga sundalong nagbabantay sa lapida upang iulat na may isang maliit na grupo ng mga halimaw na makak na nagbabalak na atakihin sila sa sandaling iyon. Kaya sa kaunting oras na masasayang, tinakpe ng mga sundalo ang lapida at palihim na pinalabas si Josie sa likuran upang ligtas siyang makabalik sa nayon ng lag. Ngunit sa kasamaang palad, bago sila umalis, na-corner sila ng ilang halimaw na makak. Nang makita ito, ginamit ni Josie ang kapangyarihan ng kanyang tagapagbantay at sinubukang ipagtanggol ang kanyang lupain. Ngunit nang makita niya ang nakakatakot na ekspresyon sa mukha ng halimaw, naparalisa ang buong katawan niya sa isang kakaibang takot. Mabuti na lang at bago pa man nila siya maabutan, binilisan ni Kai ang takbo at mahusay na winasak ang lahat ng tatlong halimaw na makak. Ngunit pagkatapos niyang mapaslang ang huli, nakita ni Josie ang kanyang banal na sagisag bago ito nawala at napabuntong hininga sa gulat. Dahil natalo ang hukbo ng makak, bumalik si Josie sa pag-atres kasama ang pangkat ni Kai at pinagalitan ng kanyang kapatid na si Ula, at ng kanilang ama at ng kasalukuyang nayon na si Baron Vezin dahil sa pagyayelo na parang isang kaawa-awang batang babae sa harap ng kalaban. Nang sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, iniwasan siya ni Vezin at sa halip ay ibinaling ang kanyang atensyon kay Kai, ang binata na mahusay na nagpabagsak sa isang halimaw na makak ng mag-isa. Habang umaalis si Ula upang protektahan ang hangganan, samantala, tinutokso si Kai ng kanyang mga kasamahan dahil hindi lamang sa pagtalo sa isang makak ng mag-isa, kundi pati na rin sa paghikayat sa isang magandang babae tulad ni Josie na maging interesado sa kanya. Para maiwasan ang hindi kanais-nais na atensyon, sinabi ni Kai sa kanila na desperado lang siya noong mga panahong iyon. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, isa pang magandang babae mula sa kanilang nayon, si Elsa, ang nakapansin sa kanyang kasikatan at nagsimulang mag-isip ng mga susunod na sesyon ng pagsesyon kasama siya. Di nagtagal,
hinayla siya ni Josie mula sa karamihan, dinala siya sa kanilang hiwalay na lugar sa nayon, at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya sa nayon ng Ida. Pagkatapos, hiniling niya kay Kai na magsanay kasama niya araw-araw, lalo na pagkatapos ng kanyang nakakahiyang pagganap sa nakaraang labanan, at sa huli ay pumayag si Kai. Nang araw na iyon, napansin ni Elsa si Kai na nagbabakles ng mga troso ng mag-isa sa isang bakuran, at binigyan niya ito ng tubig na maiinom para lumamig ang katawan. Medyo nailang si Kai sa biglaang kabaitan nito. Ngunit pagkatapos uminom mula sa tubig, pinuri niya ito at pinanood ang pamumula ng mga pisngi nito. Nang sandaling iyon, isang matandang babae na nagngangalang Amelia ang tumawag kay Elsa para mag-asikaso ng isang utusan para sa kanya. At iniwan ni Elsa si Kai, nakangiti na parang nanalo lang sa loto. Sa kasamaang palad, dahil walang jowa pa rin si Kai tulad nyo, na hindi nakakaintindi ng simpleng pang-aakit, hindi nakita ng kanyang hindi paganap na utak ang dahilan kung bakit masyadong pala kaibigan si Elsa sa kanya. Pagkaalis niya, dumating si Manzu para asarin si Kai. Ngunit habang ginagawa niya ito, biglang nakarinig si Kai ng huni ng ibon sa kakahuyan, at naalala niya na narinig na niya ang huni na iyon sa lambak dati. Nang gabing iyon, narinig muli ni Kai ang parehong huni ng ibon. Kaya habang natutulog ang lahat, nagbihis siya at palihim na lumabas ng nayon na parang si Batman para bisitahin ang lambak kung saan muntik na siyang masawi muli. Pagdating doon, nilublob ng ating bida ang sarili sa ilog para magpalamig ng kaunti at pagkatapos ay naglakad papunta sa lapida pagkatapos niyang maligo para basahin ang mga simbolo rito. Hindi tulad ng lapida sa Ida Village, nahihirapan si Kai na intindihin ang mga salita. Kaya sa halip na sayangin ang kanyang oras sa pag-unawa sa mga ito, nagpasalamat siya sa Diyos ng lupa na naninirahan sa puno sa pagliligtas sa kanya at sinimulang linisin ang lapida. Pagkatapos noon, biglang naisip ni Kai na magtayo ng sarili niyang bahay sa lambak. Ngunit para magawa ito, tumakbo siya paakyat sa lambak at sinubukang pumutol ng ilang troso mula sa isang puno gamit ang kanyang mahika sa apoy. Gayunpaman, nang magsimulang masunog ang mga puno, napagtanto niya na hindi gagana ang mahika sa apoy. Kaya nagsimula siyang mag-isip ng iba pang mga paraan upang malutas ang kanyang problema. Nang mag-isip pa siya ng ilang segundo, natagpuan ni Kai ang kanyang sarili na nag-iingay tungkol sa paglikha ng isang hindi nakikitang talim na maaaring pumutol sa mga molecular na ugnayan sa pagitan ng mga molekula ng puno. At medyo ikinagulat niya ito. Tandaan, ang mundo ni Kai ay masyadong nahuhuli para malaman ang tungkol sa mga molecular na ugnayan, na nangangahulugang si Kai ay nagkaroon lamang ng isa pang alaala sa modernong Tokyo. Ngunit kahit na ganoon, nakalimutan niya ang mga detalye at nagpas siyang gamitin ang kaalamang ito upang lumikha ng hindi nakikitang talim na dumula sa pagitan ng mga molekula. Nakalulungkot, bago niya ito magawa, nakaramdam siya ng kaunting kaguluhan sa kalapit na kakahuyan at sinuyod ang buong lugar hanggang sa makakita siya ng isang maliit na grupo ng maliliit na tao na nag-uunat ng lubad papunta sa lambak. Sa pag-aakalang sila ay mga basta-basta na lalaki at babae lamang, nagmamadaling lumabas si Kai mula sa kanyang pinagtataguan upang pigilan silang pumaslang sa kanilang sarili. Gayunpaman, nang mas makalapit siya sa kanila, napagtanto niya na sila ay isang tribo ng maliliit na tao na tinatawag na mga taong koror, na nagkataong nagsasalita rin ng ibang wika, at tinanong niya kung ano ang ginagawa nila sa lambak. Nang sandaling iyon, lumapit ang pinuno ng tribo, si Pierre, nagpakilala sa kanya, at magalang na humingi ng tawad kay Kai dahil sa pagpasok sa ipinagbabawal na lugar ng dakilang Diyos ng lambak ng walang pahintulot. Pagkatapos, ipinaliwanag niya sa kanya na isang grupo ng mga sundalong orc ang sumalakay sa kanila ilang araw na ang nakakaraan sa pagtatangkang agawin ang kanilang Diyos ng lupain, at dahil ang kanilang mahinang katawan ay walang kapantay para sa kanila, wala silang ibang pagpipilian kundi ang tumakbo para sa buhay. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, tinawag ni Pierre si Kai na Diyos ng arbitrasyon at nagmakaawa sa kanya na iligtas sila mula sa kanilang kalagayan. Ngunit bago tumugon sa kanilang kahilingan, hiniling ni Kai kay Pierre na sabihin sa kanya kung ano or sino ang Diyos ng arbitrasyon. Nang sabihin sa kanya ni Pierre na ang Diyos ng arbitrasyon ang pinakamalakas sa lahat ng nilalang, tiniyak sa kanya ni Kai na hindi pa siya ang taong iyon. Ngunit kahit na ganoon, sinabi ni Pierre na nakikita niya ang marangal na asul na espiritual na liwanag sa kanyang katawan bilang simbolo ng proteksyon ng Diyos ng lambak sa kanya.
Kasabay nito, sinabi niya kay Kai na hinayaan na niya ang kanyang apo na si Ori na bumaba sa lambak upang ang Diyos ng lambak ay tumapos ng buhay nito at magpadala sa kanila ng tulong. Gayunpaman, hindi si Kai ang isang taong hahayaang masawi ng walang dahilan ang isang babae. Kaya, bumaba siya sa lambak at nakita si Arui na nakahandusay sa lupa habang humihingal. Sa pagtangging hayaan siyang masawi, aksidenteng inayos ni Kai ang lahat ng kanyang nasirang selula gamit ang mahika at inihiga siya upang magpahinga at mabawi ang kanyang malay. Pagkatapos niyang pagalingin siya, nakarinig siya ng mga sigaw sa lambak at napagtanto na inaatake ng mga orc ang iba pa. Kaya walang pag-aalinlangan, bumalik siya sa ibabaw, winasak ang ilang mga orc, at inihanda ang sarili na harapin ang isa sa mas malakas na orc, na nagkataong isang tagapagdala ng tagapagbantay. Gayunpaman, ilang sandali bago siya magsimulang lumaban, narinig niya muli ang pamilyar na boses sa kanyang isipan, na nagsasabi sa kanya na lipulin ang lahat ng mga orc at alisin ang takot sa kanilang mga puso. Kaya tiningnan niya ang lapida upang suriin kung iyon ang Diyos ng lambak na kumakausap sa kanya. Nang makumpirma niyang iyon ang Diyos na nagsasalita, pinakawalan niya ang kanyang banal na sagisag at nakipagtulungan kay Pyrrha, na nagkataong isang tagapagdala rin ng tagapagbantay, upang supulan ang mga bodyguard ng mas malakas na orc. Pagkatapos, kinuha niya ang kutsilyo ng isa sa mga nasawi na orc at lumapit sa guardian bearer orc upang labanan ito. Nang maramdaman ang panganib, nagsimulang manginig ang guardian bearer orc habang sinusubukan nitong iligtas ang sarili mula sa gulo, at nagmakaawa pa nga kay Kai na pakawalan ito. Ngunit nang sandaling iyon, inilabas ni Kai ang marangal na asul na espiritual na liwanag ng Diyos ng lambak mula sa kanyang katawan at nangakong wawasakin ang orc para sa kapayapaan ng lambak. Dahil wala nang ibang pagpipilian, inatake ng orc si Kai. Ngunit mabilis na pinutol ni Kai ang katawan nito gamit ang kanyang mahiwagang talam ng hangin, sinira ito at pinunit ang Godstone ng Guardian Bearer Orc. Nang nasawi na ang orc, pinahina ni Kai ang kanyang kapangyarihan at ibinigay ang Godstone kay Pyrrha at sa kanyang mga tao. Dahil iyon ang unang pagkakataon na nakapaslang siya ng Guardian Bearer Orc, sinabi sa kanya ni Pyrrha na sa pamamagitan ng pagkonsumo ng Godstone ng orc, maaari niyang manahin ang proteksyon ng Diyos ng lupa ng orc at maging mas malakas. Upang subukan ito, hinati ni Kai ang Godstone at ang mga laman nito sa dalawa at ibinahagi ito kay Pyrrha upang pasalamatan ito sa pagtulong sa kanya kanina. Matapos inumin ang matapang na likido mula sa Godstone, nakaramdam si Kai ng matinding sakit ng tiyan at nagpas siyang bumalik sa lambak upang magpalipis ng gabi. Di nagtagal pagkatapos niyang makatulog, na naginip si Kai tungkol sa isang alaala noong bata pa siya mula sa kanyang nakaraan, isa na nagpapakita ng kanyang nakababatang sarili na umiiyak dahil sa mga bangkay ng kanyang mga tunay na magulang ilang sandali lamang matapos silang masawi sa sunog na tumupok sa kanyang bayan, at nagising ng madaling araw para lamang makita si Arui na natutulog ng mahimbing malapit sa kanya. Tulad ng sinumang matino, ginaising ni Kai si Arui at humingi ng paliwanag para sa kanyang nakakagambalang mga aksyon. Ngunit bilang depensa, sinabi sa kanya ni Arui na natulog ito malapit sa kanya dahil sa pakiramdam niya ay may utang na loob siya sa kanya sa pagliligtas sa kanyang mga tao. Sa oras na ito, sinimulan siyang tingnan ni Kai bilang isang peste. Ngunit nang malapit na niya itong pilitin palabas ng lambak, sumikat ang araw, at mabilis siyang umakyat muli sa lambak upang makarating sa nayon bago pa man namalayan ni Josie na wala na siya. Gayunpaman, nang makarating siya sa tuktok ng lambak, natagpuan ni Kai si Pyrrha at ang kanyang mga tao na naghihintay na doon. Kaya upang maiwasan ang pagiging tagapag-alaga nila, sinabihan niya silang bumalik sa kanilang lupain. Sa kasamaang palad, ang natitirang bahagi ng halimaw or hukbo ay umaatake pa rin sa kanilang tinubuang bayan. Kaya sinabi ni Pyrrha kay Kai na wala silang ibang pagpipilian kundi ang magtayo ng pansamantalang kampo sa loob ng lambak, at sa huli ay hinayaan sila ni Kai na gawin ang kanilang ginagawa basta't lumayo sila sa lambak. Pagkalipas ng isang oras, bumalik si Kai sa nayon at sinimulan ang kanyang maagang pagsasanay kasama si Josie. Gayunpaman, habang ginagawa niya ito, tinawag siya ni Vezin para sa isang maagang labanan sa pagitan nilang dalawa upang subukan ang kanyang lakas. At ito ay naging dahilan upang dumating ang isang malaking pulutong ng mga tao para sa laban. Bagamat medyo nakakaabala ito para kay Kai, dahil sinusubukan niyang lumayo sa spotlight, ginamit niya pa rin ang spar session at pinaalalahanan ang kanyang sarili na pigilan ang kanyang lakas upang hindi malantad ang kanyang divine crest.
Habang nagsisimula ang labanan, ginawa ni Vezan ang mga unang ilang swing at mahusay na iniwasan ni Kai ang lahat ng mga ito hanggang sa magpakita ang kanyang Divine Crest. Sa sandaling napansin niya ito, nagpanik siya at itinigil ang laban upang kumalma upang mawala ito. Gayunpaman, nang mawala ang mga ito, bumalik siya sa laban, mas pinipigilan ang kanyang espiritual na kapangyarihan, at madaling natalo sa laban kay Vezan. Pagkatapos ng kunwaring labanan, naging interesado si Vezan kay Kai kaya't nangako siyang sisanayin ito araw-araw mula doon hanggang sa lumakas ito, at atubiling pumayag si Kai. Nang umalis si Vezan, bumalik si Kai sa kanyang normal na buhay, at si Elsa, na nanood ng buong laban, ay patuloy na humahanga sa kanyang prinsipe na kaakit-akit mula sa gilid. Mamaya ng gabing iyon, palihim na lumabas si Kai sa lambak upang makita ang lapida. Ngunit pagdating niya roon, natagpuan niya si Arui na nagkakampo sa isang kamalig sa tabi ng lapida at tinanong kung pinayagan ba niya ang iba na bumaba sa lambak. Matapos tiyakin kay Kai na siya lang ang tao sa lambak buong araw, hinainan siya ni Arui ng pagkain, at kinain ng kawawang si Kai ang lahat ng pagkain na parang aso buong gabi. Pagkalipas ng ilang araw, palihim na pumunta si Kai sa lambak gaya ng dati at sinubukang buhayin muli ang ilang nalalantang bulaklak sa tabi ng kanyang lapida. Gayunpaman, dahil hindi pa siya ganoong klaseng tao, labis siyang nabigo at napagpasyahan na kailangan pa niya ng pagsasanay. Kinagabihan ng sumunod na araw, natagpuan niya si Elsa na naglalakad sa mga taniman ng bulaklak sa kanilang nayon at tinanong kung may problema ba sa mga ito. Matapos sabihin kay Kai na hinahangaan lang niya ang mga bulaklak, nagpatuloy si Elsa sa pag-iyak tungkol sa kung paano itinanam ang mga bulaklak mula sa mga butong dala nila mula sa kanilang nayon. At biglang naalala ni Kai na pareho silang ipinanganak ni Elsa sa iisang nayon. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, nagpakawala si Elsa ng kaunting langis sa ibaba nang makita niya ang isang bahagi ng katawan ni Kai at sinimulang sabihan ito ng mga papuri at compliments. Kahit na karamihan sa mga Tagalag ay naniniwala na mas malakas siya, sinabi pa rin ni Kai kay Elsa na kailangan niyang patuloy na lumakas ng lumakas kung ang isang tulad niya ay nais mabuhay sa malupit na mundo nila. Nang marinig ang lahat ng iyon at ilang iba pang mga nakapagpapasiglang bagay na sinabi ni Kai, ikinuwento ni Elsa sa kanya ang tungkol sa gabing nangako siyang lalakas. At naalala ni Kai ang sandaling iyon ilang taon na ang nakalilipas, na parang kahapon lang nangyari. Sa mismong gabing iyon, ang mga tanging nakaligtas mula sa nayon ng kapanganakan ni Kai, kabilang sina Little Kai at Elsa, ay naglalakbay sa isang landas sa kakahuyan nang biglang inatake sila ng isang halimaw na makak. Mabuti na lang at bago pa man sila malipol ng halimaw, idinikit ni Kai ang buong katawan niya sa binti nito, dahilan para mawalan ng balanse ang halimaw na makak, at binigyan sila nito ng kaunting oras bago dumating si Vezan para lipulin ang halimaw. Bagamat karamihan sa mga tao ay tatawagan si Vezan na bayaning nagligtas sa kanila ng gabing iyon, alam ni Elsa na si Kai ang tunay na bayani dahil kahit na binigyan sila ng oras para dumating ang tulong, nanatili siyang mapagkumbaba at nangako na magiging mas malakas para sa kapakanan ng lahat. Nang maalala ang mahalagang alaalang iyon, nagbiro si Kai tungkol sa kanyang pangako ng gabing iyon, ngunit tiniyak sa kanya ni Elsa na nagsusumikap pa rin siya para dito. Mamaya ng hating gabi, isang makapangyarihang halimaw na nagngangalang Adorken ang nag-iisang naglipol sa isang buong pamayanan ng mga makak-demi-human sa isang lugar sa kakahuyan, at patuloy na nagmamarcha sa kanyang hukbo ng mga brain-dead orc patungo sa lambak upang lipulin ang mga tao. Kinabukasan, pinakilos ni Vezan at ni Ula ang kanilang mga tauhan at manggagawa upang ilipat ang 60% ng kanilang ani mula sa kanilang opisyal na storage unit patungo sa isang lihim na storage unit bago mahuli ang lahat. Lumalabas na isang inspector mula sa kabisera ng pinag-isang kaharian, na siyang soberanong kaharian ng nayon ng lag, ang darating sa lag sa loob ng ilang oras upang siyasatin ang supply ng pagkain ng nayon at magdala ng malaking halaga pabalik sa kabisera bilang tributo. Gayunpaman, dahil karamihan sa mga inspector na iyon ay kilalang kumukuha ng labis na pagkain mula sa mga mahihirap na nayon, itinago ni Vezan ang malaking porsyento ng kanyang mga ani, para hindi masira ng inspector ang kanyang nayon. Di nagtagal, dumating ang karwahe ng hari at si Inspector Gandalf, na isa ring pandak at nakakainis na naghahanap ng atensyon, ay bumaba sa karwahe, nagrereklamo tungkol sa mga makak na umatake sa kanya sa daan at nagbabato ng mga insulto at mga komentong masama kina Josie at Ula ng walang dahilan.
Habang papasok pa ang talunan sa nayon, nakita ni Vezan ang isang kain na hinalang, payat na lalaking nakabalabal at naglalakad sa likod ng karwahe at tinanong kung kasama rin ba niya si Gandalf. Upang maiwasang maghinala, mabilis na ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Monghe na Tuda mula sa monasteryo ng Muz, at tinanggap siya ni Vezan sa lag. Pagkatapos ng ilang maliliit na kwentuhan, dumiretso si Gandalf sa imbakan ng nayon upang tingnan ang mga reserba ng nayon. Ngunit nang makita niyang mas kaunti ang mga rasyon kaysa sa nararapat, nagpasya siyang manatili sa nayon ng ilang araw pa at pagmasdan ang kalagayan. Nang mga panahong iyon, nakatagpo ni Kay sina Tuda sa isang lihim na lugar at nalaman niyang sina Tuda ay may banal na sagisag na katulad niya. Gulat na gulat, tinanong ni Kay kung ang lalaki ay tagapagdala ng tagapagbantay tulad ng iba, ngunit sinabi ni Tuda na hindi dahil wala siyang proteksyon ng sinumang Diyos. Nang gabing iyon, nalaman ni Vezan, Josie, at Ula mula kay Natuda na isang malaking grupo ng mga orc ang nagmamarcha patungo sa isang partikular na lugar sa liblib na kakahuyan upang gumawa ng isang bagay na hindi pa nila alam. Nang marinig ito, agad na iminungkahi ni Ula na marahil ay nagpaplano sila ng isang malawakang pagsalakay sa mga lupain ng tao. Ngunit batay sa kanilang paggalaw, sinabi sa kanila ni Natuda na ang mga orc ay nagpaplano ng ibang bagay upang malaman kung ano ang kanilang mga plano. Nagmakaawa si Natuda kay Vezan na tulungan siya kasama ang ilang tauhan upang galugarin ang liblib na kakahuyan kinabukasan, at pumayag si Vezan na magtalaga ng ilang tauhan upang tumulong sa kanya. Kinabukasan, inatasan ni Vezan ang pangkat ni Josie at Kay na samahan si Natuda sa liblib na kakahuyan upang imbestigahan ang mga galaw ng mga orc, upang maimbestigahan ni Ula at ng kanyang grupo ng mga naghahanap ang grupo ng mga makak na sumalakay kay Gandalf habang papunta roon. Nang paalis na ang grupo ni Kay mula sa lag, sinugod ni Elsa si Kay dala ang ilang bola-bola ang kanin na gawa niya matapos marinig ang usapan tungkol sa mga bola-bola ang kanin at ibinigay ang mga ito sa kanya. Nang makuha ni Kay ang mga pagkain, bumalik sa kanyang alaala ang kanyang yumaong ina, na para bang inaalagaan siya nito sa pamamagitan ni Elsa. Gayunpaman, dahil walang gaanong oras para mag-usap, mabilis na tinapos ni Kay ang kanyang emosyonal na sandali kasama si Elsa at nagpatuloy sa paglalakbay kasama ang iba pa. Ilang sandali lamang pagkaalis nila sa lag, nakasalubong nila ang pagpaslang ng Adyuken sa mga makak at huminto upang magsagawa ng pansamantalang autopsy sa pinangyarihan. Nang suriin ang kalagayan ng mga sawi na makak, napagpasyahan ni Natuda na ang grupo ng mga makak ay malamang na nakipaglaban sa isang hukbo ng mga orc na may napakalakas na pinuno ng mga organisasyon. Ngunit kahit na ganoon, medyo interesado si Kay na malaman kung ano ang hinahanap ng mga orc na iyon. Habang sinusubukan ni Josie na ipaliwanag ang mga detalye tungkol sa pagkikita ni Natuda at ng kanyang ama noong nakaraang gabi, si Natuda mismo ang pumutol sa kanila at nagkwento tungkol sa isang propesya na umano'y humuhula sa pagpapakita ng isang partikular na Diyos ng lupa na mas makapangyarihan kaysa sa anumang pinagsamang Diyos ng lupa. Sa kasalukuyan, alinmang uri ng hayop ang nagsasabing ang Diyos ay magkakaroon ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Kaya, upang mapigilan muna ang mga orc na makuha ang kapangyarihan, kailangang matunte ni Natuda ang lapida ng Diyos ng lupa at idagdag ang Diyos na iyon sa pantheon ng pinag-isang kaharian sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, hiniling ni Kay sa kanya na ilarawan ang Diyos ng lupang ito sa propesya, umaasang hindi ito ang Diyos ng lambak. Ngunit nang magsimulang magsalita si Natuda ng mas maraming jargon tungkol sa kung paano inilalarawan ng propesya ang Diyos, medyo kumalma siya at nagpatuloy sa pag-aaral. Di nagtagal, nakarating sila sa labas ng isang nayon na kamakailan ay sinalakay ng mga rogue orc at nagmadaling suriin ang lugar para sa sinumang nakaligtas. Pagdating doon, nakita nila ang mga bangkay ng isang mapayapang uri ng hayop na tinatawag na ozels na nakakalat sa lahat ng dako at dinagtagal ay napagtanto nilang naputol ang kanilang mga sungay. Sa puntong ito, pinayuhan ng ilan sa mga duwag na nagbabantay kay Josie na umalis na sila sa lugar bago bumalik ang mga orc para sa mga samsam, ngunit inutusan sila ni Josie na patuloy na suriin ang bawat gusali para sa mga posibleng nakaligtas. Dahil dito, humiwalay si Natuda sa iba pang miyembro ng grupo at ginalugad ang lugar kasama si Kay, habang sina Josie, Manzu, at isa pang lalaki ay sumunod sa ilang madugong bakas ng paapatungo sa isang partikular na gusali sa gitna ng nayon.
Nang makarating sila sa pasukan ng gitnang gusali, sinubukan ni Josie na kausapin ang sinumang nasa loob upang malaman nilang wala silang balak na masama sa kanila. Ngunit laking gulat niya, nang bumukas ang pinto ng gusali, isang sawi na orc ang bumagsak sa lupa, at pumasok sila upang maghanap pa. Samantala, kahit papaano ay natagpuan ni Natuda at Kai ang lapida sa ilalim ng lupa ng Diyos ng lupa ng nayon na iyon, na sina Zakazol. Gayunpaman, habang pinagmamasdan nila ang mga nakasulat sa bato, naglakad si Kai sa likuran at natagpuan ang walang buhay na katawan ng isang babaeng luzol na nakahiga doon. Walang pag-aalinlangan, ibinalik nila ang katawan ng babae sa ibabaw at inihiga sa tabi ng mga katawan ng tatlong orc na kanilang natagpuang nakahiga rin. Matapos suriin ang pinangyarihan ng krimen, napagpasyahan ni Natuda na ang babaeng luzol, na tila baron ng nayon, ay malamang na pumaslang sa tatlong rogue orc ilang sandali bago siya binawian ng buhay dahil sa kanyang mga sugat. Nang marinig ito, medyo nagulat si Josie nang makitang ang isang babae ay kayang magdulot ng ganito kalaking pinsala sa mga halimaw na iyon. Dahil sa buong buhay niya, lagi siyang sinasabihan ng kanyang kapatid at ama na hindi maaaring maging mandirigma ang mga babae. Gayunpaman, nang magbigay si Natuda ng mas maraming patunay na siya nga ang nag-iisang humarap sa mga orc para lang makatakas ang mga nakaligtas, na-inspire si Josie sa sakripisyo ng babaeng Luzelle. Di nagtagal, maayos na inilibing ni Josie at ng iba pa ang mga sawi, at iniulat ni Natuda na sigurado na siya ngayon na ang pangunahing banda ng orc ay nasa ibang lugar. Para matukoy ng tama kung saan, inilabas niya ang kanyang mapa at paliitin ang kanilang susunod na landas patungo sa lambak ni Kai. Si Kai, nakitang-kita ito, ay labis na natakot na baka matagpuan ni Natuda at ng iba pa ang kanyang lambak. Kaya para matiyak na hindi nila mahahanap ang kanyang lihim na lugar, nagboluntaryo siyang magmanman upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala, at pinayagan siya ni Natuda. Nang gabing iyon, nalaman ni Pierre mula sa isang blonde na miyembro ng kanyang tribo, si Kitchak, na ang mga orc ay direktang patungo sa lambak. Kaya, upang maiwasan ang pagkalat ng takot sa iba, sinabihan ni Pierre si Kitchak na bantayan ang mga tao at umalis upang manmanan ang lugar. Kasabay nito, natuklasan ni Ula at ng kanyang grupo ng mga naghahanap ang isang buong hukbo ng mga makak na nagkakampo malapit sa kanilang nayon. Kaya nagtago sila sa likod ng mga puno at pinagmasdan ang kanilang mga galaw ng ilang sandali. Nang mapagtanto nila na palihim na pinaplano ng mga makak na salakayin ang loga, iminungkahi ng matigas ang ulong lalaking ito na siya at ang kanyang maliit na hukbo ay sumalakay sa hukbo ng mga makak ng sandaling iyon upang iligtas ang nayon, at magmukhang may kakayahan sa kawawang inspector na si Gandalf. Mabuti na lang at bago niya kawalang isipang pinangunahan ang kanyang mga tauhan patungo sa kanilang kasawian, nagmakaawa ang kanyang kanang kamay na bumalik sa nayon upang magulat muna sa Baron, at atubili siyang sumunod. Pagbalik sa mga guho ng nayon ng Luzelle, nag-alala sina Josie at ang iba pang kasamahan ni Kai para sa kaligtasan ni Kai dahil hindi siya naririnig ng ilang oras. Sa isang punto, naisip ni Josie na sundan ang kanyang mga yapak upang maabutan siya. Ngunit pinayuhan ni Natuda na magtiwala sila sa kapangyarihan ni Kai at hintayin ang kanyang pagbabalik. Matapos kumbansihin si Josie na magpahinga, umalis si Natuda sa kanilang kalagitnaan upang makarating sa tore ng nayon sa pagkukunwaring pupunta siya roon upang magdasal. Gayunpaman, pagdating niya roon, kumuha siya ng Zen pose at gumamit ng isang lihim na nakakatakot na stalker technique, na tinatawag niyang 100 Eye technique, upang magpadala ng dalawang mahiwagang mata sa kailaliman ng kagubatan upang panuurin ang mga galaw ni Kai. Sa ibang lugar, tumigil si Kai sa pagtakbo nang makakita siya ng maraming bakas ng mga tao sa lupa patungo sa lambak at kinumpirma ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan. Gayunpaman, nang malapit na siyang magpatuloy sa paglipat sa lambak, sina Kitchak, Pierre, at ang iba pang mga pangunahing tao ay nagpakita mula sa mga palumpong sa malapit at sinamahan si Kai pabalik sa lambak. Habang papunta roon, ipinaliwanag ni Pierre ang lahat ng kanilang ginawa upang subaybayan ang mga galaw ng orc. At kahit na hinimok sila ni Kai na hayaan siyang humawak sa mga orc, tiniyak ni Kitchak at Pierre kay Kai na obligado silang tulungan siya. Nang sandaling iyon, narinig ni Kai at ng mga pangunahing tao ang ilang malalakas na kalabog at kaluskos sa malapit. Kaya nagtago sila at nalaman na ang tunog ay mula sa hukbo ng mga orc ni Edorcan. Habang pinag-iisipan nila ang kanilang susunod na hakbang, nakita sila ni Edorcan at pinigilan ang pagmarcha ng kanyang hukbo upang atakihin sila.
Samantala, patuloy na nag-aalboruto si Gandalf habang tinatanggihan niya ang lahat ng pagkain at inumin na inihahain nila. Pagkatapos ng isa sa kanyang maraming pag-aalboruto, si Elsa, na nagkataong isa sa kanyang mga katulong, ay lumuhad upang linisin ang kanyang kalat. Ngunit nang makita ng nakakasuklam na matandang lalaki ang kanyang malaking hita na nakausli mula sa kanyang blusa, nanigas ang kanyang rocket launcher at nagsimula siyang sumulong patungo sa kanya. Sa kabutihang palad para kay Elsa, bago pa man siya magustuhan ng lalaki, dumating si Amelia sa tamang panahon upang iligtas siya mula sa kakilakilabot na matandang lalaki at dinala siya sa labas ng silid upang magpalamig. Sa sandaling iyon, sinalakay at winasak ni Kai at ng mga pangunahing tao ang isang grupo ng mga mababang antas na orc habang pinangungunahan nila ang hukbo ni Adder-Akan sa isang mas bukas na lupain na may ilog para sa isang patas na labanan. Pagdating doon, ginamit ni Adder-Akan ang kanyang banal na sagisag, na nagpapakita ng kanyang mga kapangyarihan bilang tagapag-alaga, at hinamon si Kai sa isang labanan. Base sa disenyo ng sagisag sa kanyang mukha, sinabi ni Pyrrhic kay Kai na si Adder-Akan ay isa sa 6 na natatanging mandirigma ng makapangyarihang mga Diyos ng lupa sa hilagang kaharian ng organisasyon, ang mga Rigdaros. At nang marinig ito, nagpa siya si Kai na labanan ang orc gamit ang kanyang buong lakas. Habang naghahanda ang magkabilang panig para sa labanan, sa wakas ay natunton ng mga gininto ang mahiwagang mata ni Natuda si Kai patungo sa ilog na iyon. Pero dahil naroon lang siya para mag-obserba, nanatili siya at nagmasid mula sa gilid. Pagkatapos ng ilang maliliit na pag-uusap, nakuha ni Kai ang go-ahead mula sa kanyang Diyos ng lupain, ang Diyos ng lambak, para umatake. Kaya sumugod siya para unang maka-atake. Matapos ang ilang unang bigong mga atake, gumamit si Kai ng isang mahusay na teknik sa pagmamaniobra para makarating sa likod ng isang Adder-Akan at tusukan ito gamit ang kanyang sibat mula sa likuran. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin niya kayang magdulot ng sapat na pinsala sa makapal na balat ng hayop na isang Adder-Akan. Ngunit nang mabasag ito, sinipa ito ni Kai papasok para magdulot ng mas malalim na sugat. Nang mga sandaling iyon, inakala ni Kai na sa wakas ay matutuklasan na niya ang paraan para makuha si Adder-Akan. Ngunit sa kanyang pagkagulat, bumangon muli si Adder-Akan, hinayla ang ulo ng sibat palabas ng kanyang balat sa tagiliran, at mas mabilis na gumaling ang sugat kaysa sa pagkurap. Pagkatapos, hinawakan niya si Kai sa leeg, isinabit ito sa ere, at sinimulang sakalin ang buhay nito habang nagbabanta siyang mabubuhay at kukunin ang lahat ng kanyang naitayo sa lambak sa ngayon. Sa bingit ng kasawian, biglang naalala ni Kai ang lahat ng buhay na nailigtas niya sa ngayon at nagpas siyang hindi niya hahayaang agawin iyon sa kanya ng isang taong walang silbing tao. Kaya, gamit ang kanyang huling lakas, nagpalabas siya ng apoy mula sa kanyang palad na napansin ni Pyrrhic at ng kanyang mga tauhan at sinunog ang kamay ni Adder-Akan hanggang sa maging maluto, na pinilit ang higanti na pakawalan siya. Kasunod nito, nagpakawala si Kai ng mas maraming apoy mula sa kanyang palad sa pagtatangkang sunugin ang buong katawan ni Adder-Akan. Ngunit sa kasamaang palad, lumakad si Adder-Akan sa apoy at sinipa siya sa tiyan. Habang iniisip ni Kai kung paano nakakalakad si Adder-Akan sa apoy, isiniwalat ni Pyrrhic na ito ay dahil ang kanyang Diyos ng lupa ay malamang na gumagamit ng mga natural na batas ng kanilang mundo upang magbigay ng ganap na proteksyon sa orc. Habang maaaring magsimula sina Kai at Adder-Akan sa ikalawang round, nalaman nina Elsa at ng iba pa na nasa likuran na ang hukbong makak na si Ula at ang kanyang mga tauhan na natagpuan sa kakahuyan kanina ay nagmamarcha patungo sa kanila para sa isang labanan. Gayunpaman, habang naghahanda ang nayon para sa pagsalakay ng makak, patuloy na nahihilo si Kai sa kanyang pakikipaglaban sa isang Adder-Akan. Hindi nagtagal, isang Adder-Akan ang bumangga sa kanya sa lupa at ang mga bola-bola ang kanin na ibinigay ni Elsa noong paalis na siya ay nahulog mula sa kanyang bag. Sa puntong ito, ang kawawang si Natuda at ang iba pang nanunood sa labanan ay napagpasyahan na talo na si Kai. Ngunit nang malapit na siyang tapusin ng isang Adder-Akan, nakita ni Kai ang mga bola-bola ang kanin ni Elsa na nakakalat sa buong lupa at biglang naalala ang atomic blade na ginawa niya para pumutol ng mga puno kanina. Dahil dito, tumayo siya muli at nagpas siyang subukan ang isang paraan ng pag-atake na kahit ang Diyos ng lupa ni Adder-Akan ay hindi malalaman ito.
Dahil ang mga talunan na deity na iyon ay walang alam tungkol sa isang talim na kayang pumutol ng mga bagay sa antas ng molekula, nilikha ni Kai ang invisible atomic blade sa anyo ng isang magic windhand blade at sa wakas ay nagawang putulin ang kamay ni Adder Akan. Sa galit, sumugod si Adder Akan sa kanya ng walang taros upang pilitin siyang tapusin. Ngunit nang makalapit na siya, napaslang siya ni Kai sa isang atake lamang. Di nagtagal pagkatapos masaksihan ang buong labanan, nakuha ni Natuda ang kanyang nakakatakot na mahiwagang mga mata at lumipat sa ikalawang yugto ng kanyang lihim na agenda. Nang mga panahong iyon, nawalan ng malay si Josie dahil sa biglaang isinumpang impeksyon sa balat sa nayo ng Luzelle, at ininom ni Kai ang Godstone ni Adder Akan upang makuha ang kapangyarihan ng kanyang Diyos ng lupa, ngunit nawalan din ng malay tulad ng una. Pagsapit ng madaling araw, nagising si Kai na malusog ang pakiramdam, kaya naglakad siya papunta sa ilog upang maghugas ng kamay at tinanong si Pirep kung napansin din ba niya ang kakaibang bagay na nanunood sa kanila noong labanan. Bagamat inaangkin ni Pirep na napansin niya ito, sinabi pa rin niya kay Kai na hindi niya ito nakitang malaking bagay dahil kung sino man ang nanunood sa kanila ay hindi naman pala galit, at sumang-ayon si Kai. Dahil dito, bumalik si Pirek at ang kanyang mga tauhan sa lambak upang magpatuloy sa pagre-relax, at umupo si Kai sa tabi ng talon upang tamasahin ang natitirang mga bola-bola ng kanin na gawa sa trigo ni Elza. Pagkatapos kumain, bumalik siya sa nayo ng Luzelle at halos mabaliw nang malaman niyang nilalagnat si Josie. Habang pinagmamasdan niya ang kakaibang impeksyon sa balat na kumakalat mula sa binti nito, bumalik si Natuda mula sa kanyang pamamasyal at tinanong kung ano ang natutunan ni Kai tungkol sa mga orc. Noong panahong iyon, hindi alam ni Kai na ang tusong tampalasan ang siyang laging nagmamasid sa kanya. Kaya, nagsinungaling siya na nalaman niyang nalipol na ng iba ang hukbo nila pagbalik niya sa ilog, at nagkunwari si Natuda na naniniwala sa kanya. Nang maayos na ang lahat, isinugod ni Natuda at ng iba pang kasamahan ni Kai si Josie pabalik sa Lag Village. Ngunit nang sa wakas ay makarating sila sa nayon, natagpuan nilang sira-sira na ang buong lugar at mabilis na pinapunta si Kai para imbestigahan ang lugar bago pinapasok si Josie. Pagdating ni Kai doon, nalaman niya mula sa kanyang Panginoon na ang nayon ay inatake ng isang hukbo ng halimaw na makak noong nakaraang araw, at mabilis na nagmadali sa isa sa mga silungan upang matiyak na maayos ang kalagayan ng kanyang minamahal na si Elza. Matapos makumpirma na maayos ang lahat, dinala ni Natuda at ng iba pang kasamahan ni Kai si Josie sa tirahan ni Vezon para sa mabilis na pagsusuri, ngunit nalaman nilang mayroon din itong parehong sinumpaang impeksyon gaya ni Ula. Nang makita ito, ipinatawag ni Vezon si Kai sa kanyang pribadong tirahan upang marinig ang kanyang ulat tungkol sa hukbo ng mga orc. At pagkatapos, nalaman ni Kai na ang kanilang karamdaman ay resulta ng isang sumpa na ibinabato sa mga lapida ng kanilang Diyos ng lupain ng hukbo ng makak. Dahil malamang naatakihin muli ng mga halimaw ang nayon, inatasan ni Vezon si Kai na samahan si Natuda sa Ida at Elge, na parehong mga inabandu ng nayon kung saan nakabaon ang mga lapida ng Diyos ng lupain ni na Josie at Ula, upang mano-manong iwaksi ang sumpa na inilagay doon ng hukbo ng makak. Gayunpaman, bago nila lisanin ang buong nayon, dumaan si Kai sa kinaroroonan ni Elza at nagpasalamat sa paggawa ng masarap na bola-bola ang kanin na trigo na kalaunan ay nagligtas sa kanyang buhay. Habang namumula si Elza sa mga papuri nito, sinabi ni Kai na aalis siya para sa isa pang misyon, ngunit nangako siyang kapag nakabalik na siya, dadalhin niya ito sa isang magandang lugar para makakain sila ng mga bola-bolang kanin ng magkasama at sana ay makalagpas sa entablado ng pagsasalita. Pagkatapos, nakipagtagpo siya kay Natuda sa hilagang gate ng nayon, nakinig sa kwento ng kanyang sub tungkol sa kung paano siya nahulog mula sa biyaya, at umalis patungong nayon ng Elge. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating ang dalawa sa labas ng nayon ng Elge, at ginamit ni Natuda ang kanyang nakakatakot na teknik sa daang mata, na kinilala ni Kai bilang kakaibang bagay na nagmamasid sa kanya mula kanina, upang maghanap sa buong lugar sa paligid ng lapida ng Elge para sa mga palatandaan ng mga gwardya ng makak. Matapos mabilang ang humigit kumulang 5 gwardya ng makak sa paligid ng lapida, pumasok sina Natuda at Kai sa lugar at napaslang ang lahat ng 5 gwardya ng makak, kung saan aksidenteng nalantad ni Kai ang kanyang banal na sagisag.
Nang makita ni Natoda ang banal na sagisag ni Kai, muling ipinakilala niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang naghahanap ng katotohanan, na ipinadala upang hanapin ang katotohanan tungkol sa mga Diyos, at magalang na hiniling kay Kai na gamitin ang nakatagong kapangyarihan ng kanyang mabangis na Diyos upang makinabang ang pinag-isang kaharian ng mga tao. Noong una, nataranta si Kai dahil nabunyag na ang kanyang ginagawa. Ngunit nang makita niya kung gaano kakalmado si Natoda tungkol sa lahat ng bagay, kumalma siya at hinimok si Natoda na alisin muna ang sumpa. Habang inaalis ni Natoda ang sumpa, sinimulan niyang sabihin kay Kai ang lahat tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng mga pinag-isang kaharian. Taliwas sa paniniwala ng marami, ang pinag-isang kaharian ay patuloy na humihina sa bawat taon. At iyon ay dahil ang talunan na hari ay patuloy na nanunumpa sa mga walang silbing talunan tulad ni Gandalf bilang mga piling tagapagbantay ng kaharian. Sa paglipas ng panahon, iniwan ng mga talunan na ito ang kanilang pagsasanay, na nagpapahina sa kanilang mga Diyos ng lupain. At ito naman ay lubhang nagbawas sa lakas ng kaharian sa kabuuan. Kaya, upang maibalik ang dating kaharian sa dating luwalhati nito, sinabi ni Natoda kay Kai na dapat silang magpatibay ng mga bagong Diyos, kahit na mga hulugan ito ng pagtataksil sa umiiral na hirarkiya, at tiyaking hindi na nila kailanman pababayaan ang pagsasanay. Gayunpaman, binunot ni Natoda ang lahat ng mga kahoy na spike na inilagay ng mga halimaw na makak sa paligid ng lapida at ginamit ang dugo ni Vezan upang linisin ang lapida mula sa sumpa nito. Pagkatapos nito, umalis sila sa nayon ng Elj patungong Ida. Ngunit habang papunta roon, nagpatuloy ang monghe sa pagsasalaysay ng kasalukuyang kalagayan sa mga lupain ng demi-human. Lumalabas na ang mga Orc-Makan ay naging desperado na salakayin at sakupin ang mga pamayanan ng tao, at iba pang mga demi-human sa timog dahil may mga tsismis tungkol sa ilang kakaibang nilalang na nagbabanta sa kanilang mga bansa sa kabuuan. Kaya, dahil walang mapupuntahan, ang mga orc at ang mga hukbo ng makak ay gumamit ng karahasan at puwersa, ang tanging wikang naiintindihan nila, upang makahanap ng bagong matitirhan. Pagkatapos sabihin ang lahat ng iyon, humarap si Natoda kay Kai at tinanong siya kung handa na ba siyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang tulungan ang nagkakaisang kaharian na mabuhay, lalo na pagkatapos marinig ang lahat ng sinabi niya. Gayunpaman, nang malapit nang ibigay ni Kai ang kanyang sagot, sumigaw ang kanyang Diyos ng lambak sa loob ng kanyang ulo, sinasabihan siyang tapusin si Natoda. At si Kai, na medyo nagulat nang marinig ang mga salitang iyon mula sa kanyang tagapagtanggol, ay humingi ng mas maraming oras upang pag-isipan ang mga bagay-bagay. Pagkalipas ng ilang oras, dumating sina Natoda at Kai sa isang nayon at pinaalis ang sumpa sa lapida ni Josie, tulad ng ginawa nila kanina. Pagkatapos, naglaan ng ilang sandali si Kai para subukang alamin kung bakit ganoon na lang ang determinasyon ng kanyang Diyos sa lambak na tapusin si Natoda kanina, kahit na tila totoo ang lahat ng sinabi sa kanya ni Natoda. Gayunpaman, bago pa man maisip ni Kai ang sagot, dumating si Natoda, gumawa ng mga peking pangako na paprotektahan ang lahat ng mahal ni Kai, at pinilit ang lalaki na ibigay ang kanyang tugon sa kanyang kahilingan. Sa puntong ito, ikinuwento ni Kai kay Natoda ang tungkol sa maliliit na tao ng Kor, na nanumpa na maglilingkod sa kanya, at pagkatapos ay tinanong kung papayagan siyang pangalagaan sila pagkatapos isuko ang kanyang kapangyarihan sa kaharian. Nang sabihin sa kanya ni Natoda na dapat niyang iwanan ang maliliit na tao upang maglingkod sa nagkakaisang kaharian ng walang pag-aalinlangan, tinanggihan ni Kai ang kanyang alok, at nagkunwaring pumayag si Natoda sa kanyang tugon upang mawalan ng bantay si Kai. Sa kasamaang palad, sa sandaling tinalikuran siya ni Kai, tinusok siya ni Natoda gamit ang isang espesyal na punyal, na nagselyo sa kanyang mga kakayahan bilang tagapag-alaga at pinanatili siyang buhay ng sapat para matapos niya ang kanyang plano. Nang mapagtanto ni Kai ang nangyayari, tinitigan niya ng diretso ang mga mata ng traidor at tinanong ito kung bakit siya gumawa ng ganoon para atakihin ito. Noong una, sinabi ni Natoda na dahil sawa na siya sa kay-abangan ni Kai at sa pagtangging gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga tao. Ngunit alam ni Kai na kung tapat si Natoda, inatake niya ito dahil nagseselos lang siya at gusto niyang makuha ang kapangyarihan ng Diyos ng lambak para sa kanyang sarili. Gayunpaman, dahil wala sa panig niya ang oras, itinaas ni Natoda si Kai at mabilis na inihanda ang dalawa sa kanyang mga daliri para tusukin ang kanyang likod upang kunin ang kanyang Godstone mula roon. Gayunpaman, nang malapit na niyang hawakan ang kanyang balat,
umiwas si Kai sa atake at nakawala sa pagkakahawak ni Natuda. Pagkatapos ay sinubukan niyang gamutin ang sugat sa kanyang likod gamit ang mahika. Ngunit dahil ang espesyal na kapangyarihan ng punyal ay nagtatakip pa rin sa kanyang mga kakayahan bilang tagapagdala ng tagapag-alaga, hindi iyon gumana. Habang naghahanda si Vezon at ang kanyang mga mamamayan para sa pangalawang pag-atake ng hukbong makak, sinubukan pa rin ni Natuda na hikayatin si Kai na isuko ang kanyang kapangyarihan sa kanya nang hindi lumalaban. Nang hindi pa rin ito gumana, tumigil si Natuda sa pagsasalita at nagdesisyong wala ng saysay na subukang hikayatin ang lalaking ito. Gayunpaman, nang malapit na niyang labanan si Kai, tatlong halimaw na tagapagdala ng Guardian na makak ang sumulpot at inatake sila. Nang mga oras ding iyon, sinimulan ng hukbo ng makak na nagkakampo sa paligid ng nayon ng lag ang ikalawang yugto ng kanilang pag-atake. Ngunit nanindigan si Vezon laban sa mga kasuklam-suklam na demi-human at pinrotektahan ang kanyang nayon at ang mga tao nito gamit ang lahat ng kanyang lakas. Para kina Natuda at Kai, pansamantala nilang inayos ang kanilang mga hindi pagkakasundo at ginawa ang kanilang makakaya upang ipagtanggol ang galit na trio ng makak hanggat maaari. Matapos maglaban-laban ng ilang sandali, huminto ang mga halimaw ng makak sa labanan, pinaandar ang kanilang mga banal na sagisag, at tinanong sina Natuda at Kai kung sila ang nagpawalang bisa sa sumpang inilagay nila sa mga lapida ni Naula at Josie. Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, napagtanto ng mga halimaw ng makak na sina Natuda at Kai ang salarin, kaya nagpatuloy sila sa pag-atake. Nang maramdaman ang panganib, hindi pinansin ni Kai ang sakit mula sa sugat sa kanyang likod, ginamit ang kanyang Divine Crest, at mahusay na iniwasan ang lahat ng kanilang mga atake sa loob ng mga sumunod na segundo. Gayunpaman, nang muling bumalik ang sakit mula sa kanyang backwand, huminga ng malalim si Kai, at si Natuda, ang hindi mapakali na traidor, ang pumalit sa tungkulin sa depensa. Sa kasamaang palad, kahit na matapos gamitin ang kanyang mukhang Divine Crest, madaling natalo ng mga halimaw na makak at inihampas ang kanyang talunan na sarili sa lupa. Gayunpaman, nang malapit na nila siyang tapusin, nakialam si Kai sa kanila at ginamit ang kanyang mga magic powers para bigyan si Natuda ng oras para atakihin ang lugar gamit ang kanyang fire magic. Dahil sa kaunting oras na nasasayang, inatake ni Natuda ang lugar, dinala si Kai sa mas ligtas na lugar, at tinanong si Mr. Goody Two Shoes kung bakit niya ililigtas ang isang taong nagtangkang pumaslang sa kanya. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Kai kay Natuda ang pinaka-nakakakilabot na linya, kusang gumalaw ang katawan ko, at agad na naranasan ni Natuda ang isang kakilakilabot na anime epiphany kung saan bigla niyang napagtanto ang kanyang mga pagkakamali. Sa kasamaang palad, bago pa sila magkaroon ng pagkakataong magkabati at magkaayos, lumapit ang trio ng halimaw na makak sa kanilang lokasyon, at napilitan sina Natuda at Kai na mag-isip ng plano para tapusin silang lahat. Di nagtagal matapos mabuo ang kanilang mahusay na plano, tumakbo palabas si Kai sa kanilang pinagtataguan, iniwan si Natuda, at hinikayat ang mga halimaw na unggoy na makak sa isang maliit na maze para makalipat siya sa susunod na yugto ng kanyang plano kasama si Natuda. Nang makuha ni Kai ang tamang posisyon, nagtago si Natuda at ginamit ang kanyang 100 Eye Technique para maging mata ni Kai sa maze. Nang maglunsad ang unang halimaw na makak ng palihim na pag-atake kay Kai, sinabi ni Natuda sa lalaki kung saang direksyon aatake, at si Kai, na na-activate na ang kanyang banal na sagisag, ay ipinagtanggol ang kanyang sarili laban sa halimaw gamit ang kanyang mahiwagang Atomic Wind Blade. Nang makita ito, medyo nagulat ang mga halimaw na makak na nakikita sila ni Kai na paparating sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap na itago ang kanilang presensya. Ngunit dahil malamang na swerte lang siya sa baguhan, nagpa siya silang lahat na subukang palihim na atakehin muli siya. Sa kanilang pangalawang palihim na atake, sinabi ni Natuda sa kanya kung saan titingin, at sa pagkakataong ito, mabilis na tumugon si Kai kaya sa wakas ay naputol niya ang ulo ng kanyang umaatake. Di nagtagal, nakita ni Natuda ang pangalawang halimaw na makak na sinusubukang atakehin si Kai mula sa itaas, kaya mabilis siyang sumigaw kay Kai para tumangala. Nang makita ni Kai ang pangalawang halimaw na lumapag sa kanya, iniabot niya ang abot ng kanyang mahiwagang Atomic Wind Blade sa direksyon ng pangalawang halimaw at kalaunan ay hiniwa ang pangalawang halimaw sa kalahati. Nang matamaan ang dalawa sa tatlong makak, nagkamali si Natuda sa pag-aakalang nanalo na sila, kaya't hinayaan niya ang kanyang bantay. Nakalulungkot, bago pa siya makalayo, sumulpot ang ikatlong makak sa likuran niya,
itinusok ang kanyang malaking sibat sa kanyang tiyan, at iniwan siyang hanapin si Kai. Sa sandaling iyon, bumagsak si Kai mula sa langit, madali siyang pinaslang gamit ang kanyang atomic wind blade, at tinignan si Natuda, na nasa bingit na ng kasawian. Habang nagising si Ule sa gitna ng labanan ng Nayon laban sa hukbo ng Makak, desperadong sinubukan ni Kai na pagalingin si Natuda gamit ang kanyang mahika sa pagpapagaling. Ngunit sa kasamaang palad, dahil ang sibat ng halimaw na Makak ay tumagos sa kanyang Godstone, wala nang magagawa si Kai para iligtas si Natuda. Kaya, sa kaunting oras na natitira sa kanya, nagsimulang magsalita si Natuda tungkol sa mga kahangahangang bagay na nakita niyang ginagawa ni Kai sa ngayon, kabilang ang mahimalang mahika sa pagpapagaling at ang kanyang mahiwagang windblade, hanggang sa maglaho ang kanyang kaluluwa at siya ay pumanaw. Ilang sandali matapos masawi si Natuda, umulan ng malakas at sa wakas ay nagising si Josie mula sa kanyang pagkakasakit. Sa loob ng ilang sandali, sinubukan niyang tipunin ang kanyang mga alaala mula sa sandaling siya ay bumagsak. Ngunit nang yumanig ang gusali, nalaman niya mula sa kanyang katulong na sinimulan na ng hukbong Makak ang kanilang pangalawang pagsalakay. Hindi nagtagal, ipinarating ng kanyang katulong ang mensahe ni Vezon sa kanya na iwanan ang Nayon kung sakaling maging mahirap ang sitwasyon. Ngunit dahil hindi duwag si Josie, hindi niya pinansin ang pananaw ng kanyang ama sa kanya at tinulungan ang mga kababaihan at maliliit na nakakulong sa silungan. Habang nagpapatuloy ang labanan, dalawang walang katuturang hayop ang sumugod sa silid ni Gandalf upang hanapin siya. Gayunpaman, nang hindi nila siya matagpuan doon, hinanap nila ang maikling basura sa bakuran sa labas at natagpuan ang talunan na desperadong sinusubukang buksan ang mga pangunahing gate. Sa sandaling iyon, si Elsa at dalawa pang walang katuturang tao ay nasa paligid din ng pangunahing gate, kaya nang makita nila si Gandalf na sinusubukang buksan ang mga gate, sinubukan nila siyang pigilan. Sa kasamaang palad, dahil hindi talaga nila siya mahawakan, hinarang ni Gandalf ang isa sa mga walang katuturang tao, dinukot si Elsa, at kalaunan ay sumakay palabas ng Nayon pagkatapos buksan ang mga gate kasama niya. Di nagtagal, napagtanto ni Vezon ang ginawa ni Gandalf at mabilis na sinubukang isara ang mga pangunahing tarangkahan. Ngunit nakalulungkot, huli na ang lahat dahil may ilang halimaw na Makak na nakakapasok na sa Nayon. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang banal na sagisag at patuloy na nilalabanan ang mga halimaw sa loob ng Nayon upang mabawasan ang mga nasawi, habang ang mga estratehiya sa digmaan ng kanyang Nayon ay nahihirapang makahanap ng mas epektibong estratehiya upang labanan ang hukbo ng mga Makak. Habang nagpapatuloy ang labanan, si Manzu at ang kanyang mga karaniwang kaibigang extra ay nakaisip ng isang napakagandang plano upang linlanggan ang mga halimaw na Makak at takutin ang kanilang mga Godstone. Pininturahan nila ng mga pekeng banal na sagisag ang kanilang mga mukha gamit ang normal na pulang pintura at nagpakita sa harap ng mga talunan na unggoy bilang mga tunay na tagapagbantay. Dahil walang alam ang mga halimaw na Makak, naniwala sila sa kasinungalingan at sa huli ay nabiktima ni Manzo at ng kanyang mga tauhan. Matapos tapusin ang mga halimaw na Makak na nakalusot sa pangunahing tarangkahan, pinasara ni Vezon ang pangunahing tarangkahan sa kanyang mga tauhan upang hindi makapasok ang iba pang mga halimaw. Ngunit nang hindi ito gumana, ang kanang kamay ni Vezon, si Flynn, pati na rin si Manzo at ang kanyang mga kasama, ay pawang nagpayo na iwanan ng Baron ang Nayon upang pangalagaan ang Diyos ng lupa. Habang tinanggihan ni Vezon ang kanilang mungkahi na iwanan niya ang kanyang mga tao, si Kai, na tumatakbo papunta sa Nayon mula noon, ay tuluyang tumigil nang makita niya ang hindi bababa sa 100 halimaw na Makak na nagtitipon sa paligid ng mga pangunahing tarangkahan ng Nayon, at sumugod patungo sa kaaway na naka-activate ang kanyang banal na sagisag upang ipagtanggol ang kanyang Nayon. Habang patuloy na nilalabanan ni Vezon at ng kanyang mga tauhan ang pangalawang bug zone ng mga halimaw na Makak na pumapasok sa pangunahing tarangkahan, dumating si Ule sa larangan ng digmaan at sumali sa labanan upang suportahan ang kanyang ama. Samantala, binisita ni Josie ang tagwan ng mga armas ng Nayon at naghanap sa paligid ng lugar ng isang mahusay na sandata na maaaring makatulong sa kanya na mas mabilis na masira ang mga Makak. Sa una, medyo nag-alangan siya kung mainam ba para sa kanya na lumaban or hindi. Gayunpaman, nang makita niya ang sibat ng Luz El Baron na nakalagay sa isang sulok, naalala niya ang lahat ng sinabi ni Natuda tungkol sa matapang na babaeng Luz El Baron, kinuha ang sandata, at sumugod sa labanan upang protektahan ang kanyang Nayon. Ilang sandali pa,
Habang nilalabanan ni Ula ang mga halimaw na makak, nanghina ang kanyang mahinang katawan at naging mahina siya sa mga atake ng makak. Mabuti na lang at nang malapit na siyang tapusin ng isang halimaw na makak, dumating ang babae sa tamang oras, hinaranggan ang atake, at pinutol ang ulo ng halimaw na makak na naka-activate ang kanyang banal na sagisag. Nang makita ito, napabuntong hininga sina Vezan at Ula sa matinding gulat dahil hindi nila ito inaasahan. Ngunit dahil kailangan nila ng tulong hanggat maaari, nakipaglaban sila kasama ang mga kapantay ni Josie at natalo ang pangalawang bug zone ng mga halimaw na makak. Nang mapaslang ang lahat ng mga unggoy, sinubukan ni Vezan na humingi ng tawad sa kanyang anak na babae. Ngunit isa sa mga naghihingalong unggoy ang Samira at sinabihan siyang huwag munang magdiwang dahil makakaharap pa nila ang kanilang pinakamalakas na mandirigma. Nang mga panahong iyon, nakita ni Vezan at ng kanyang mga tauhan ang iba pang mga halimaw na makak na umaatras sa kabila ng gate, na lubhang kakaiba. Kaya, pinanood nila ang kanilang kilos mula sa ligtas na bahagi ng kanilang mga pader. Doon lamang nila nakita si Kai na mag-isa na kinakalaban ang buong hukbo ng makak sa labas ng mga tarangkahan, at si Vezan, na humanga nang makita ang kanyang trainee na umuunlad, ay inihagis sa kanya ang kanyang sandata upang gamitin. Nang makuha ni Kai ang sandata ni Vezan, ginamit niya ang kanyang banal na sagisag at inatake ang napakaraming halimaw ng makak na kahit si Manzo at ang iba pang mga natalo ay nagsimulang maniwala na maaaring isa talaga siyang tunay na tagapagdala ng tagapagbantay. Pagsikat ng araw, mag-isa na pinilit ni Kai na umatras ang hukbo ng makak, at sa wakas ay tinapos ng Lag Village ang labanan pabor sa kanila. Ilang sandali pa, naglakad si Kai papunta sa mga reserba ng tubig at nagkunwaring naglilinis ng ilang pulang pintura para hindi isipin ng iba na totoo ang mga marka niya mula sa labanan. Habang naroon siya, tinanong ni Vezan, na naroon, si Kai tungkol sa kinaroroonan ni Natuda, at ikinwento ni Kai ang lahat tungkol sa kung paano nasawi si Natuda. Dahil naawa si Vezan sa kawawang monghe, nangako siyang magpapadala ng mga tao para kunin ang bangkay nito para sa maayos na libing. Ngunit nang sisagot na si Kai, dumating ang nakababatang kapatid ni Elsa na si Liza at sinabi kay Kai na nawawala ang kanyang cute na munting sweetheart simula pa noong nakaraang gabi. Sa una, inakala ni Kai na nahihirapan siyang bumalik pagkatapos niyang lumikas. Gayunpaman, nang sabihin ni Manzo sa kanya na nakita niya si Gandalf na dinukot siya sa kanyang karwahe noong nakaraang gabi, nawala sa isip si Kai at tumakbo palabas ng nayon para maabutan sila. Ilang sandali pa, habang ginugulo ni Gandalf ang kawawang Elsa, bigla niyang napansin ang isang mabangis na bagay na paparating sa kanyang karwahe at ginamit ang kanyang kakayahang mag-zoom ng mata para matukoy ang humahabol sa kanya, nang makita niya si Kai na tumatakbo patungo sa kanyang sasakyan na parang reverse flash. Sinubukan ni Gandalf na paputukan siya gamit ang mga palaso. Nang sandaling iyon, naramdaman ng kabayong nagtutulak ng kanyang karwahe ang panganib na paparating sa kanila, kaya nabaliw sila, natamba ang karwahe, at tumakbo palayo upang iligtas ang kanilang mga sarili. Pagkatapos, nakarating si Kai sa karwahe at hinayla palabas si Elsa mula roon upang tingnan ito. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay tinusok ng nakakainis na dwarf na iyon sa gitna ng ingay. Nang makita ito, mabilis na gumamit si Kai ng mahika ng pagpapagaling upang subukang iligtas siya. Ngunit nang hindi ito gumana dahil sa maraming pinsala ni Kai, siya ay naging desperado at lumapit kay Gandalf upang marinig ang kanyang panig. Matapos marinig ang pagkondena ni Kai sa kanya para sa kanyang kawalang isipan, iniwasan ni Gandalf ang pananagutan tulad ng iyong toxic na ex at sinubukang hikayatin si Kai na isipin na siya ang may gawa ng aksidente. Mabuti na lang at hindi kasing delusyonadong talunan si Kai, kaya nang magsawa na siya sa patuloy na pag-iingay at pagmamakaawa ni Gandalf, ibinagsak niya ang nakakainis na maliit na lalaki sa lupa at binunot ang kanyang Godstone, na pinaslang ito. Pagkatapos noon, pinakain niya si Elsa, na halos sawi na noon, ng laman ng Godstone ni Gandalf at hinintay ang himala. Gayunpaman, nang magsimulang magkaroon ng matinding pananakit ng kalamnan si Elsa, napagtanto ng bidang lalaki na may malubhang mali. Kaya, upang maiwasan ang pagkawala ni Elsa sa sarili niyang kawalang isipan, isinakay niya ito at tumakbo diretso sa lambak upang humingi ng tulong kay Pirok at sa kanyang mga tao nang hindi namalayan na sinusundan siya ng isang grupo ng 3 halimaw na makak. Nang makarating siya sa tolda ni Pirok, binanggit niya ang lahat ng ginawa niya para iligtas ang buhay ni Elsa.
Ngunit sinabi sa kanya ni Pierre na nakagawa siya ng malaking pagkakamali sa pagpapakain kay Elsa, isang tao, ng Godstone ng ibang tao. Kahit na si Gandalf ay tagapagdala ng kanyang Godstone or hindi, ang pagbibigay kay Elsa ng kanyang Godstone ay parang pagpapakain sa kanya ng lason, at kung hindi mag-iingat, maaaring masawi talaga ito. Sa puntong ito, nagsimulang magmakaawa si Kai kay Pierre na iligtas ang kanyang kasintahan para hindi ito masawi na walang experience, at agad na nagsimulang kumilos si Pierre. Nang mga sandaling iyon, umalis si Kai sa tolda upang pag-isipan ang mga padalos-dalos na ginawa niya para maging sanhi ng kasalukuyang kalagayan ni Elsa. Nang biglang sumulpat ang grupo ng mga makak na sumusubaybay sa kanya kanina at nagpakita sa kanya. Sa una, nag-defense mode si Kai gaya ng ginagawa ng isang normal na tao. Ngunit sa kanyang pagkagulat, yumuko sa kanya ang mga halimaw na makak matapos makilala ang kanyang marangal na banal na simbolo na ang simbolo ng dakilang Diyos na si Canas, at nagmakaawa kay Kai na pumunta sa kanilang lugar upang iligtas sila mula sa pagkawasak. Matapos marinig ang malabong kahilingan ng makak, nanatiling mas nalilito si Kai kaysa noong una dahil ang mga makak ay natural na kaaway ng sangkatauhan. Gayunpaman, bago sumiklab ang isa pang labanan, sumama si Pierre kay Kai sa labas at hinimok ang mga unggoy na makak na magpaliwanag pa ng kaunti. Nang marinig ito, ipinakilala ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili bilang si Tured at nagpatuloy upang ikwento kay Kai ang tungkol sa tiwaling Diyos ng lupa na si Diabo na sumisira sa kanilang kaharian, ang Haiju, sa pamamagitan ng paggawa sa kanilang mga lupain na tuyot at hindi matitirhan. Gayunpaman, nang marinig ni Kai ang pangalang Diabo, ang Diyos ng lambak na naninirahan sa loob niya ay labis na nagalit at inutusan siyang tapusin si Diabo tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon. Sumakit ang ulo ni Kai dahil sa palitang ito. Ngunit nang gumaling siya, ipinaalala niya kay Tured at sa dalawa pa niyang Alopeers ang lahat ng kasawiang idinulot nila kay Lag dahil lamang sa kanilang kawalan ng kakayahang labanan ang karahasan. Nang sandaling iyon, isa sa mga Alopeers ni Tured, ang may gupit na mohawk, ay nagsimulang subukang bigyang katwiran ang kanilang mga ginawa. Ngunit nang magsimulang magbanta ang talunan na atakihin muli si Lag kung tatanggihan ni Kai ang kanilang alok, ibinalik ni Kai ang banta ng may pantay na tibay ng loob at tahasang tinanggihan ang kahilingan. Pagkatapos ng kanyang pakikipagtalo sa mga unggoy, bumalik si Kai sa tolda kasama si Pierre at tinanong ito tungkol sa kalagayan ni Elsa. Matapos ibigay sa kanya ang mga detalye tungkol sa sitwasyon ni Elsa, tinanong ni Pierre si Kai kung paano niya planong tumugon sa kahilingan ng makak mula kanina, at sinabi ni Kai na hindi niya sila tutulungan. Nang marinig ito, nagsimulang magsabi si Pierre tungkol sa katangian ng Diyos ng arbitrasyon at responsibilidad ni Kai bilang tagapag-alaga ng Diyos ng lambak upang matiyak na mananatili ang balanse sa lahat ng lahi. Pagkatapos ng maikling lektura, naunawaan ni Kai kung bakit ang dakilang kapangyarihan ay may kasamang malaking responsibilidad, ngunit kahit na ganoon, medyo nagdududa pa rin siya at natatakot sa kung ano ang gagawin sa hinaharap. Humingi siya ng payo kay Pierre, ngunit nang patuloy siyang pilitin ni Pierre na tulungan ang makak, nilayuan siya ni Kai at bumaba sa lambak ng ilang sandali. Doon, natamba siya sa lapida ng kanyang Diyos ng lupain dahil sa pagtitiwala sa isang nalilitong mahinang tulad niya ng isang nakaka-stress na kapalaran, at ang kanyang maliit na pag-aalboroto ay medyo nagpatakot kay Arui. Upang maiwasan ang lalong pagtakot sa kanya, kumalma si Kai, bumalik sa ibabaw kung nasaan ang tatlong unggoy na makak, at sinabi sa lahat na babalik muna siya sa lag. Sa mga panahong ito, tinanong ng halimaw na unggoy na mohawk kung seryoso ba siyang tinatanggihan ang kanilang kahilingan. Ngunit sinabi ni Kai na pag-iisipan niya itong muli pagdating niya sa lag at umalis. Pagkalipas ng ilang oras, pagdating niya sa Lag Village, nagsinungaling si Kai kay Manzu, sa kanyang mga kaibigan, at maging kay Vezzen na nakatakas si Gandalf kasama si Elsa at naaatake muli ang mga makak para lamang mapanatili silang handa sa maaring mangyari. Pagkatapos ay naglakad-lakad siya sa bakuran, at nilapitan siya ng nakababatang kapatid ni Elsa na si Liza upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ate. Nang sabihin ni Kai na nawawala pa rin si Elsa, biglang umalis si Liza tulad ng karaniwang ginagawa ng mga babae, sinisi ito dahil sa hindi pagbabalik ng kanyang kapatid, at tumakbo palayo. Nang sandaling iyon, si Josie, na nakasaksi sa buong palitan ng salita, ay lumapit kay Kai at nagsalita ng mga nakakapagpakalmang salita para pakalmeyan ang kanyang isip.
Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, dumating si Ula at sinuri ang napakaraming Godstone na nakuha mula sa mga halimaw na makak na pinaslang ni Kai ng mag-isa sa digmaan. Pagkatapos nito, humarap siya kay Kai at labis na nagalit nang makita niya si Kai na mukhang malungkot para sa mga halimaw na pinaslang niya. Para sa isang taong katulad niya, ang pagpaslang ng napakaraming halimaw sa isang labanan ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Kaya nang makita niya si Kai na naaawa sa mga nasawi na makak, binigyang kahulugan niya iyon bilang pangungutya sa kanya ni Kai at biglang umalis na parang isang sanggol na sobrang laki. Gaya ng inaasahan mo, hindi si Kai ang isang taong mahilig sa mga basura. Kaya nang magsimulang magsalita si Ula tungkol sa kung paano ninakaw ng isang taong kalahati ng kanyang edad ang lahat ng kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagpaslang sa lahat ng mga halimaw, pinigilan siya ni Kai bilang ang tanging nasa hustong gulang na may gumaganang utak, nagsalita ng ilang kahulugan sa kanyang isipan, at umalis sa eksena. Kasunod ng kanyang pagtatalo kay Ula, nakipagkita si Kai kay Vezan at humingi ng pahintulot na umalis muli sa nayon upang maimbestigahan niya ang hukbo ng makak. Sa una, pinaghihinalaan ni Vezan na may itinatago si Kai sa kanya para humiling ng pangalawang paglalakbay ng biglaan. Ngunit muli, dahil hindi kanya ang negosyo ni Kai, hinayaan siya ni Vezan na itago ang kanyang mga lihim at pinayagan siyang umalis pagkatapos bigyan siya ng kaunting payo na huwag mag-atubiling gamitin ang kanyang mga nakatagong kapangyarihan para sa ikabubuti ng lahat. Ilang sandali pa, nakatanggap si Kai ng isang bagong sibat at punyal mula kina Manzo at Josie, ayon sa pagkakabanggit, pati na rin ang ilang payo para sa mga susunod na laban at dumiretso sa lambak upang bigyan si Tured at ang kanyang mga allopiers ng kanyang tugon. Pagdating niya sa lambak, pumayag si Kai na tulungan si Tured at ang kanyang mga tauhan na labanan kay Diabo sa kondisyon na hindi nila aatakehin ang lag habang wala siya, at tinanggap nilang lahat ang kanyang mga kondisyon. Pagkatapos, nagkaroon si Kai ng kakaibang alaala sa kabilang mundo nang makilala niya ang gupit na mohawk sa nasasakupan ni Tured at nagsimulang magtaka kung paano niya nalaman iyon. Dahil hindi naman iyon mahalaga sa ngayon, bumalik si Kai sa isang ruins shed, nagsuot ng maskarang makak na kasing sama ng salamin ni Superman kay Clark Kent, at hinanap si Elsa sa huling pagkakataon. Pagkatapos nito, kinuha niya ang palakol ni Adder Aiken mula sa dalawa sa mga tauhan ni Pyriok at sinimulan ang kanyang paglalakbay patungo sa kaharian ng Haiju. Pagkalipas ng ilang oras, pagdating nila sa Haiju, dinala ng halimaw na mohawk makak si Kai, Pyriok, at Kitachi sa puntod ng kanilang mga yumao, at nagulat si Kai sa dami ng mga tambak ng bangkay ng makak na nakita niya roon. Matapos masaksihan ang lawak ng sumpa ni Diabo sa lupain, hiniling ni Kai sa kanila na magkwento ng kaunti tungkol kay Diabo mismo, at sinabi sa kanya ni Pyriok na si Diabo ay isang masamang Diyos ng lupain na natalo noong una ng hinalinhan ni Kai na tagapag-alaga, ngunit kahit papaano ay nagawa niyang buhayin muli ang sarili upang guluhin ang balanse ng mundo. Pagkatapos ng talumpati ni Pyriok, dinala ni Tured at ng kanyang mga allopiers si Kai at ang kanyang mga pangunahing escort sa treehouse ng kanilang pinuno ng nayon na si Abrador at pinapasok sila. Sa loob, nanginginig na nagsalita si Abrador mula sa proteksyon ng kanyang mga kurtina at tinanggap ang tagapag-alaga ng dakilang Diyos na si Canes sa kanilang mahirap na lupain. Pagkatapos ng mga kabaitan, hinimok ni Kai si Abrador na sabihin sa kanya ang kwento ng pinagmulan ng Diyos ng Diabo na ito upang makapagdesisyon siya kung tutulungan siya or hindi. At sinimulan ni Abrador sa pagsasabi sa kanya na si Diabo ay nilikha sa sandaling nawalan ng malay ang kanilang hari dahil sa pag-inom, pagsasaya, at pambababae. Kahit na ang kanyang mga tao ay nagdurusa sa mga bunga ng kanyang mga ginawa, sinabi ni Abrador kay Kai at sa iba pa na ang walang silbing hari ay hindi pa rin sila pinapansin at nagsasaya na parang wala ng bukas. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming taon ng pakikibaka, dumating ang oras para sa kanyang mga supling na makipaglaban para sa paghalili sa trono, at pinaglaban silang lahat ng talunan na hari. Pagkatapos ng mga kunwaring labanan, isa sa kanyang mga supling, si Shindo, ay labis na natalo kaya't umalis siya sa palasyo at nagtungo sa dulong hilaga upang maghanap ng bagong lupain at kapangyarihan. Sa kanyang mga paglalakbay, pinaslang niya ang maraming demi-human hanggat maaari at hinigop ang napakaraming Godstone kaya't siya ay naging tagapagbantay para sa halos lahat ng mga Diyos ng lupa mula sa dulong hilaga. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pagiging kilala ay nagtulak sa ibang mga demi-human na sampain ang mga lapida ng kanyang Diyos ng lupa upang siya ay masawi.
Ngunit sa hindi malamang dahilan, si Shindo ay naging isang kasuklam-suklam na nilalang nakilala ngayon bilang Daibo at bumalik sa Haiju, kung saan niya tinapos ang buong lahi ng kanyang pamilya. Sa ngayon, ang halimaw na dating kilala bilang Shindo ay nananatiling aktibo sa Haiju at mula noon ay dinudumihan ang lupain. Ngunit sinabi ni Abrador kay Kai na kung may hindi magliligtas sa kanila sa lalong madaling panahon, iiwan sila ng kanilang mga Diyos ng lupain at gagawin silang mga walang isip na halimaw. Sa kabila ng lahat ng iyon, gumapang pababa si Abrador mula sa kanyang kama, pawis na pawis, at nagmakaawa kay Kai na iligtas sila mula sa pagkawasak. Di nagtagal matapos makuha ang kumpirmasyon mula sa Diyos ng lambak na tutulong sa kanila, pumayag si Kai na tapusin si Daibo para sa kanila, at dinala siya ni Tured at ng kanyang pangkat sa tirahan ng pamilyang Makakroyal, ang Dashi, kung saan kasalukuyang nagtatago si Daibo. Ilang sandali pa, nang makarating sila sa mga pintuan ng palasyo, isang maliit na pangkat ng mga simp, na tinatawag ang kanilang sarili na Gaama, ang pumaligid at hindi sila pinapasok sa palasyo upang hindi nila matalo si Daibo at malampasan ang kanilang makapangyarihang reyna. Dahil sa inis, sinabi ni Nakai at Mohawk Makak na nasa panig nila ang Diyos ng lambak na si Kai. Ngunit kahit na ganoon, ayaw pa rin silang papasukin ng grupo ng mga talunan. Sa sandaling iyon, umalangaw ang angle ni Daibo hanggang sa mga pintuan, at si Kai, na naubusan na ng pasensya, ay pinilit na dumaan sa Gaama upang makapasok sa palasyo kasama ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, nang marating niya ang panloob na silid, nakita niya ang nakapandidiring tipak ng mabahong taba na sumisipsip ng puwersa ng buhay ng isang kamakailan lamang nasawi na makak, at halos matamba dahil sa nakapandidiring amoy na lumalabas sa mga pores ng balat ni Daibo. Gayunpaman, nang malapit na niyang simulan ang pag-atake sa halimaw, ang pinakabatang miyembro ng maharlikang pamilya ng mga makak, si Zainan, ay dumating kasama ang kanyang pangkat ng mga yesmen at isang makapangyarihang Diyos na parang lobo na nagpoprotekta sa mga hilagang lupain, ang Direwolf, at gumamit ng isang uri ng mahiwagang bagay upang kontrolin ang Diyos. Ipinadala niya ang lobo sa labanan upang labanan si Daibo. Nang subukang sunugin ng lobo si Daibo gamit ang banal na apoy nito, nanatiling ligtas si Daibo. Sa puntong ito, naging desperado si Zainan at sinubukang mabawi ang kontrol sa lobo para sa isa pang pag-atake. Gayunpaman, nang hindi ito gumana, pinilit niyang pakainin ang lobo ng sapat na pampakalmang mga halamang gamot sa kanyang yesmen upang maiwasan ang pagkalason dito, at kalaunan ay mabawi ang kontrol sa kawawang nilalang. Sa pangalawang pag-atake nito, nalagyan ng lobo ng ilang nakalalasong dugo ni Daibo ang balat nito matapos itong kagatin. At sa sandaling magsimula ang epekto, ito ay bumagsak, at nagsimulang sumigaw si Zainan na parang talunan. Pagkatapos din, ang piraso ng balat na kinagat ng lobo kay Daibo ay nabuhay at patuloy na pinapaslang ang iba pang mga halimaw na makak sa paligid nito. Ngunit sa gitna ng lahat ng pang-abala, tumakbo si Kai patungo sa lobo, iniiwasan ang lahat ng pag-atake ni Daibo at nasuri ang sakit ng Diswolf. Mabuti na lang at hindi pasawi ang lobo. Ngunit dahil mabilis na gumagana ang lason ni Daibo upang mabawasan ang lahat ng puwersa ng buhay nito, kumilos si Kai ng mabilis hanggat maaari upang maibalik ang puwersa ng buhay sa loob ng Godstone ni Diswolf sa pamamagitan ng bahagyang pagkuryente dito upang maibalik niya ito sa dati. Gayunpaman, nang malapit na niyang ilapat ang boltahe, biglang nagsalita sa kanya ang boses ni Elsa, at nagsimulang magduda si Kai sa kanyang kakayahang buhayin ang Diswolf. Sa sandaling iyon ng pag-aalangan, lumakas ang mga atake ni Daibo, ngunit mabilis na lumapit ang lahat upang protektahan at bigyan si Kai ng mas maraming oras upang pagalingin ang Diswolf. Sa gitna ng lahat ng ingay, muling inilagay ni Kai ang kanyang kamay sa halos sawi na Diyos ng lobo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang espiritual na presensya ay na-teleport sa isa sa mga alaala ng Direwolf, at natagpuan niya si Zainan na tinusok ang lobo sa likod at kinontrol ito. Habang nagpapatuloy ang pagbabalik tanaw sa alaala, natagpuan ni Kai ang Godstone ng Diswolf, inilapat ang kinakailangang karga ng kuryente, at kahit papaano ay nagawa niyang buhayin muli ang bagay na ito. Gayunpaman, habang unti-unting bumabawi ang katawan ni Diswolf, patuloy na umaatake si Daibo habang si Kai at ang mga pangunahing tao ay nagtatanggol. Pagkatapos ng ilang minutong pagtatanggol laban sa mga pag-atake ng halimaw, nagsimulang malito si Kai kung ano ang susunod niyang gagawin. Doon din,
Inutusan siya ng Diyos ng lambak sa kanyang ulo na batasin ang Godstone ni Daebo upang talunin ito. Ngunit dahil hindi alam ni Kai kung nasaan ito, naglaan siya ng oras upang hanapin ito. Habang nagpapatuloy ang labanan, naalala ni Zainan ang huling alaala niya kay Shindo bago ito umalis sa lupain patungong Hilaga. Noong panahong iyon, natalo lang si Zainan sa kanya sa kanilang kunwaring labanan. Ngunit habang iniwan ni Shindo ang lupain dahil sa kahihiyan, nanatili siya at desperadong pinaslang ang daan-daang demi-human sa ilalim mismo ng gabay ng kanyang ama upang maghanap ng mga bagong lupain at Diyos. Ngayong nakuha na niya ang sa tingin niya ay sapat na kapangyarihan upang maging bagong pinuno ng Haijo, ginamit ni Zainan ang kanyang mga kapangyarihan bilang tagapag-alaga at tumalon pababa upang pilitin ang Diswolf na labanan muli si Daebo. Gayunpaman, nang malapit na niyang saktan ang kawawang babae, pinigilan siya ni Kai at sinubukang hikayatin ang kanyang utak na hindi makatuwiran sa loika. Matapos marinig ang kanyang pagsasalita, nakilala ni Zainan si Kai bilang isang magsasaka na nahihirapang mabuhay tulad niya at pagkatapos ay sinabi sa kanya na pareho silang hindi naiiba sa isa't isa. Sa kasamaang palad, habang patuloy silang nagtatalo, palihim silang inatake ni Daebo at si Diswolf, na bumalik na sa orihinal nitong lakas, na hindi lamang sinira ang mga galami ni Daebo kundi nilabanan din ang lason na lumalabas mula sa balat. Matapos iligtas ang kanyang bagong master mula sa tiyak na kasawian, sinira ni Diswolf ang magic control device at kinagat ang dalawang malalaking tipak ng balat mula sa katawan ni Daebo. Umungal si Daebo sa sakit at nagpakawala ng napakalawak na kadiliman na kumalat sa kabila ng kalangitan ng Haijo at nadungisan ang kalangitan ng lambak, nayon ng lag, at iba pang kalapit na nayon. Habang nangyayari iyon, ang halimaw ay lumaki ng mabilis at nahuli ang lahat ng nakikita hanggang sa makarating ito kay Kai at lamunin siya. Ilang minuto ang lumipas, habang sina Pierre, Zainan, at ang iba pa ay hindi humarang kay Daebo, nagising si Kai sa tiyan ni Daebo at napagtanto na ang tisyo sa paligid niya, na kakaibang katulad ng tisyo na matatagpuan sa hukay ng isang Godstone, ay sumisipsip ng puwersa ng buhay mula sa kanyang katawan. Sa una, sinubukan niyang kumamaw palabas ng tiyan. Ngunit nang siya ay maging masyadong mahina para gawin iyon, siya ay nawalan ng malay at nagising sa isang maulap na espiritual na kagubatan na may boses ng kanyang Diyos sa lambak na patuloy na sumisigaw sa kanya na tapusin si Daebo. Nang marinig ito, desperadong nagpumilit si Kai na bumangon upang makabalik siya sa totoong mundo. Ngunit dahil siya ay masyadong mahina para tumayo, nanatili siya sa lupa at umaasa ng isang himala. Nang sandaling iyon, nagpakita sa harap niya ang espiritu ng Diyos sa lambak, na nag-anyong isang asul na nagliliyab na humanoid na silweta at inutusan siyang kontrolin ang kanyang sarili at malampasan ito. Bago iyon, tinanong ni Kai ang espiritu ng Diyos sa lambak kung bakit niya pinili ang isang walang kapangyarihang magsasaka na tulad niya para pasanin ang napakalaking responsibilidad. Ngunit hindi pinansin ng espiritu ng Diyos ng lambak ang kanyang mga reklamo at sa halip ay patuloy siyang pinipilit na malampasan ang kasawian at hayaang magninggas ng maliwanag ang kanyang buhay. Sa puntong ito, medyo nalito si Kai tungkol sa motibo ng Diyos ng lambak, lalo na matapos marinig siyang magsalita tungkol sa nabubulok na kalagayan ng mundo. Gayunpaman, nang simulan ng espiritu ng Diyos ng lambak na ipakita sa kanya ang isang kinabukasan kung saan masasawi si Elza at lahat ng kanyang minamahal, napagtanto ni Kai na siya ay sinusubok at nagpas siyang labanan ang sakit. Habang patuloy na pinupuno ng kakaibang madilim na ulap ang kalangitan ng lambak at nayon ng lag, bumalik ang kamalayan ni Kai sa kanyang katawan sa loob ng tiyan ni Daebo, at itinuon niya ang kanyang huling selula ng utak sa pag-alala sa anumang bagay na makakatulong sa kanya na pigilan si Daebo sa pagsipsip ng kanyang puwersa ng buhay. Sa sandaling mag-click ito, naalala niya ang proseso ng pagkakalsipika mula sa kanyang mga random na alaala sa ibang mundo at nagpa siya na mahiwagang balutin ang kanyang buong katawan sa isang shell upang hindi na siya maapektuhan ng sumpa ng hukay ni Daebo. Pagkatapos mahiwagang gawing calcium ang balat ni Kai, sinira niya ang tagiliran ni Daebo at ikinagulat ng iba nang umungal ito at nag-ipaalala sa kanila na buhay pa siya. Hindi nagtagal, inatake siya ni Daebo. Ngunit hinaranggan ni Kai, na mas malakas na ngayon kaysa sa dati, ang lahat ng pag-atake nito, idineklara ang sarili bilang bagong Diyos ng arbitrasyon, at sumugod kasama si Diswolf bilang kanyang katuwang sa pakikipaglaban. Sa oras na ito, naramdaman ni Daebo ang panganib na paparating para dito. Kaya nang sugurin ito ni Kai at Diswolf,
tumakbo ito patungo sa labasan na parang isang duwag na walang gulugod. Mabuti na lang, bago pa man makarating ang halimaw sa labasan, hinigpitan ito ng Diswolf at hiniwa ni Kai ang ulo nito gamit ang kanyang di nakikitang atomic wind blade. Gayunpaman, nang magsimula ang pagkislap mula kay Pyrrhus at sa kanyang mga tao, ang naputol na ulo ni Daibo ay muling nabuhay at patuloy na tumakbo patungo sa labasan habang ang natitirang bahagi ng katawan nito ay desperadong sinusubukang sundan ito. Mabuti na lang at napansin ito ng maaga ng iba. Kaya, habang patuloy na hinahabol ni Kai ang pangunahing ulo ni Daibo patungo sa labasan, ang iba naman ay nagtayo ng depensibong pader sa dinaraanan nito upang pigilan ang pangunahing katawan ng halimaw na muling sumama dito. Ilang segundo ang lumipas, habang mapanganib na nakakalapit ang naputol na ulo ni Daibo sa labasan ng kuweba, sinenyasan ni Kai si Zainan na pakilyusan ang kanyang mga tauhan upang harangan ang labasan, at sumunod naman siya. Nang bumangga ang naputol na ulo sa depensibong pader ni Zainan, huminto ito. Kaya, tumalon si Kai sa ibabaw nito at hinati ang naputol na ulo sa dalawa gamit ang kanyang atomic wind blade upang ilantad ang Godstone nito. Nakalulungkot, ilang segundo lamang matapos mahati ang ulo, isang mas maliit na nilalang na parang aso ang tumalon palabas at patuloy na sinasabi kay Kai na magtipon ng mas maraming liwanag hanggat maaari upang mapaslang at masipsip siya nito. Hindi pinansin ni Kai ang pag-uwang at inatake pa rin ito, ngunit sa kanyang pagkagulat, ang mas maliit na nilalang ay napatunayang medyo mahirap hulihin. Habang nagpapatuloy ang labanan, sumama si Zainan kay Kai sa kanyang laban at tinulungan siyang tusukin ang mas maliit na nilalang gamit ang kanyang kutsilyo upang mabigyan ito ng oras para hanapin ang Godstone ni Daibo. Gayunpaman, matapos halugugin ni Kai ang katawan ng mas maliit na nilalang, mabilis niyang napagtanto na wala rin ang Godstone sa katawan ng mas maliit na nilalang at lalo siyang nalito. Nang sandaling iyon, isang walang anyo at malabughaw na patak ang lumabas mula sa bibig ng mas maliit na asong nilalang, at patuloy na nagbabanta kay Kai na kunin ang kanyang Godstone. Gayunpaman, bago pa man mangyari iyon, hinukay ni Kai ang walang anyo na halimaw gamit ang kanyang atomic wind blade at sa wakas ay hinugot ang tunay na Godstone ni Daibo. Walang pag-aalinlangan, hinati ni Kai ang Godstone ni Daibo, sinira ang pisikal na katawan ni Daibo, at pagkatapos ay pinabalik ang Diyos ng lupa ni Daibo sa kung saan ito gumapang palabas. Nang magsimulang maglaho ang madilim na ulap mula sa kalangitan, nasulyapan ni Kai ang ibang mundo sa loob ng ulap ng Diyos ng lupa ng Dao. Ngunit bago pa niya matano ng mabuti ang mundo sa loob nito, tuluyan itong naglaho, naiwan si Shindo, ang orihinal na host. Di nagtagal, nagising si Shindo at muling nakipagkita sa kanyang kapatid na si Zeina, habang si Kai ay natamba dahil sa pagod at gutom. Pagkagising niya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa pamayanan ni Abrador kasama ang humigit kumulang 10,000 halimaw na makak na naghihiyawan at iginagalang siya bilang ang dakilang Diyos ng arbitrasyon. Matapos magdaos ng isang seremonyang parangal para kay Kai, dinala siya ni Abrador sa kainan at hinayaan ang gutom na lalaki na magpakasawa sa lahat ng masasarap na pagkain na iniaalok ng mga halimaw na makak. Di nagtagal pagkatapos kumain ng busog, pumasok si Kai sa isang pangmatagalang alyansa sa isang Albrador at sa kanyang hukbong makak at iniwan ang Haiju para magpalipas ng oras sa madaling araw. Ilang oras sa kanilang pagbabalik, nakasalubong ni Kai si Zainan habang papunta at huminto upang magpaalam. Matapos mag-usap tungkol sa kung paano siya magiging bagong maharlika ng lupain ng Haiju, binigyan ni Zainan si Kai ng pagkakataong humingi ng anumang bagay na sa tingin niya ay maibibigay nito sa kanya, lahat para lamang mabayaran siya sa pagliligtas sa Haiju. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Kai na pakawalan ang Diswolf mula sa kanyang kontrol. At matapos itong magawa ni Zainan ng walang kahirap-hirap, tinapos niya ang kanilang pag-uusap, nagpaalam, at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa nayon ng lag. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Kai sa lag at nakipagkita kay Josie, na kasalukuyang nagsasanay na ibalik ang punyal na ibinigay niya sa kanya kanina. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, iniabot ni Kai ang punyal ni Josie sa kanya. Ngunit nang dumampi ang kamay ni Josie sa kanya, naramdaman niya ang kanyang Godstone na lumulundag at tumigil sa kanyang paglalakad. Sa sandaling iyon, dumating si Manzu at ang kanyang mga kaibigan upang salubungin si Kai pabalik sa nayon. At habang tumatakas si Josie sa kahihiyan, naramdaman ni Vezan na lumaki at naging mas mature si Kai mula nang bumalik siya mula sa kanyang misyon.
Gayunpaman, nagpakita si Ule bilang tagapagdala ng masamang balita at nagulat sa kanyang ama na kailangan pa rin nilang imbestigahan ang pagkawala ni Gandalf. Alam ni Vezin na kapag napagtanto ng mga aristokrata sa kabisera ng hari na nawawala siya, sisisihin nila ang lag. Kaya bago mangyari iyon, nangako siyang hihingi ng tulong sa lokal na konde.